Siya ay isang prodigy na kayang kontrolin ang lahat ng elemento, ngunit hindi napagtanto ng kanyang party kung gaano siya kalakas at pinaalis siya dahil akala nila ay wala siyang silbi. Nagsisimula ang kwento habang nakikita natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Alec habang siya ay nangingisda, ngunit inabala siya ng isang lalaking nagngangalang Eldest na nagtanong kung gusto niya ba ng magic. Sinimulan niyang sanayin si Alec at habang tinuturuan niya itong gumamit ng spell, sinabihan niya si Alec na isipin ang mga magiging kaibigan niya sa hinaharap at isiping nasa panganib sila. Sinunod ni Alec ang kanyang mga tagubilin at nagawa niyang i-cast ang spell, ngunit naisip niya na mahirap ito dahil inabot siya ng buong araw para matutunan ito. Ngunit napansin ni Eldest na aabutin ng buong buwan para ma-master ito ng karamihan, at nasabik si Alec na matuto ng panibagong spell, ngunit sinabihan niya si Alec na tapos na sila para sa araw na iyon. Nagpa siya siyang magpahinga habang nangingisda, ngunit nainis si Alec dahil gusto pa niyang ipagpatuloy ang pag-ensayo ng kanyang mga spell. Nabanggit ni Eldest na may talento si Alec sa mahika, kaya kahit wala siyang gawin, magiging isa siyang magaling na mage. Nagtaka siya kung bakit siya tinuturuan ni Eldest, ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niyang may isdang humihila sa kanyang pamingwit, at wala siyang ideya kung paano ito hulihin. Kaya humingi siya ng tulong kay Alec, at naging weirdan siya kay Eldest dahil tila wala itong alam kundi mahika. At tinulungan siya ni Alec na hulihin ang isda. Ipinagpatuloy ni Alec ang pag-aaral ng mahika. Ngunit isang araw, sinabi sa kanya ni Eldest na aalis na siya sa kabisera, at pinayuhan niya si Alec na huwag kailanman maging isang court magician. Nagtaka siya kung bakit tinuruan siya ni Eldest ng mahika. Kaya inamin nito na dahil ito sa may utang na loob siya sa namayapang ina ni Alec at pinanood niya si Eldest habang umaalis ito. Makalipas ang ilang taon, nakahanap si Alec ng impormasyon tungkol kay Eldest at napagtanto niyang nagtapos ito bilang namunguna sa kanyang klase. Naging isa siyang court magician ngunit sa huli ay nasisanti at napaisip si Alec kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya mukhang malungkot. Nagpa siya si Alec na sundan ng mga yapak ni Eldest at sumumpa siyang babaguhin ang korte. Ngunit pagkatapos niyang maging isang court magician, sa huli ay nasisanti rin siya. Ipinaalala sa kanya ng Crown Prince na si Regulus na ang trabaho niya ay tulungan sila gamit ang kanyang mahika, ngunit hindi niya sila tinulungan noong huling labanan. Nabanggit ni Regulus na lumalaban siya sa unahan habang ginagawa ng ibang miyembro ang kanilang bahagi, ngunit ang ginawa lang ni Alec ay mag-cast ng support magic. Sinubukan niyang ipaliwanag ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon, ngunit tumanggi si Regulus na pakinggan siya at inisip na kaya lang gumagamit si Alec ng support magic ay dahil iyon lang ang kaya niyang gamitin. Napansin ng miyembro ng kanilang party na si Lenny na lagi silang sinasabihan ni Alec na umatras, kaya inisip niyang natatakot lang itong lumalim pa sa loob ng dungeon. Nabanggit niyang hinayaan lang nila siyang sumali sa party dahil sa utos ng hari. Ngunit sagad na si Regulus, at sawa na siyang i-clear ang dungeon kasama ang isang pabigat na tulad ni Alec. Alam ni Regulus na naging magaling si Alec sa Magic Academy at naging isang court magician, ngunit hindi siya kailanman nakamit ng kahit ano nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Nabanggit ni Alec na gusto niya siyang makausap, ngunit napansin ni Regulus na may dala siyang punyal, na ikinagalit nito dahil hindi pinapayagang magdala ng armas ang mga commoner. Kaya kinuha niya ito kay Alec. Naisip niyang kakailanganin niya ng mga armas sa mga susunod na palapag, na ikinainis ni Regulus, at sinabi niya na sa kanyang party, dapat sundin lang ng lahat kung ano ang iniuutos sa kanila. Hinubad niya ang robe na suot ni Alec, at sinabihang hindi siya karapat-dapat maging isang court magician, at iniwan nila siya. Pagkatapos noon, naisip ni Alec kung paano niya sinaliksik ang lahat para makasigurong alam niya kung ano ang kailangan ni Regulus dahil alam niyang kapag pumunta sila sa ika-30 palapag, baka mamatay si Regulus. Sinubukan niya silang tulungan sa lahat ng paraang kaya niya dahil gusto niyang magtiwala sila sa kanya. Ngunit napagtanto niyang nawalan lang ng saysay ang lahat. Naisip niyang baka may oras pa para tulungan si Regulus dahil kinuha siya ng hari para tulungan ang party. Kaya pumunta siya sa kastilyo na may plano, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya na pumasok dahil tinanggalan na siya ng titulo bilang court magician. At ipinaalala sa kanya ni Lenny na nasisanti siya, kaya isa na lang siyang commoner ngayon. Inisip niyang ang chismis na pumunta siyang mag-isa sa ika-68 palapag ay sobrang gawa-gawa lang dahil wala pang nakakalagpas sa ika-38 palapag. Sinabihan niya ito na ibigay ang kanyang mensahe sa hari dahil makakatulong ito kay Regulus, ngunit pinunit niya ito at inutusan ng mga gwardya na paalisin siya. Habang naglalakad si Alex sa syudad, naisip niyang binaygo niya si Eldest dahil kahit ginawa niya ang kanyang pinakamakakaya sa loob ng 4 na taon bilang court magician, wala pa rin siyang nabago. Nasalubong niya ang kanyang kaibigan na si Yora na agad siyang niyakap at sinabi niya rito ang lahat ng nangyari.
Humingi siya ng tawad dito dahil wala siya sa magandang mood kahit pa 4 na taon na silang hindi nagkikita. Ngunit nabanggit nito na ayaw rin niya roon dahil lahat ay naniniwala pa rin sa mga makalumang pananaw tungkol sa mga commoner at noble. Nag-aalala siya na baka may makarinig sa kanila dahil malakas itong magsalita. Ngunit pinakalma siya nito dahil wala namang tao sa paligid nila. Sinabi nito sa kanya na natutuwa siya sa lahat ng nangyari sa kanya at ipinaalala nito ang panahon noong sinabi niyang sisiguraduhin niyang sasali ito sa kanyang party. Inamin nitong ang dahilan kaya siya pumunta sa kabisera ay para ayain siyang sumama sa kanya at sinabi niya ritong isa lang siyang walang kwentang court magician, ngunit sinabi nitong siya lang ang kailangan ng kanyang party. Nabanggit nitong balak pumunta ng lahat ng dati niyang miyembro ng party sa kabisera para subukan siyang kumbinsihin na sumali sa kanila, ngunit hindi nila siya pipilitin kung gusto pa rin itong maging court magician. Umiyak siya nang marinig ito at pumayag siyang sumama sa kanya. Kaya winelcome niya ulit siya sa kanyang party. Habang nakasakay sila sa karwahe, sinabihan ni Yora si Alec na pwede siyang matulog kung gusto niya dahil malayo pa sila sa kanilang pupuntahan. Nagtaka siya kung may bumabagabag sa kanya, ngunit iniisip lang niya na tama si Eldest dahil sinabihan siya nitong huwag kailanman maging isang court magician. Samantala, sinabi ni Lenny kay Regulus na umalis na si Alec sa kabisera, at nabanggit nitong si Alec ang pinakamagaling na estudyante na nanggaling sa academy. Kaya nasabik siyang makatrabaho siya, ngunit lumabas na isa lang palang duwag si Alec. Nabanggit niyang papalitan siya ng anak ng isang noble, at inisip niyang pagkatapos nilang makonquer ang dungeon, malalaman ng buong mundo ang pangalan ni Regulus. Nakarating sina Alec at Yora sa dungeon city ng Fizzle, at nagulat siya nang makakita ng maraming adventurer doon. Kaya nabanggit nitong isa itong magandang syudad dahil may diskriminasyon ang mga tao roon laban sa mga adventurer. Nasasabik siyang magparehistro siya sa guild. Ngunit pagpunta nila doon, agad siyang tinanggihan ng receptionist na si Misha. Ipinaliwanag nitong kailangan niya ng lisensya para lumagpas sa ika-30 palapag at binibigay lang ito sa mga miyembro na 2 taon nang nasa guild. Nabanggit ni Yora na isang babaeng nagngangalang Kara ang dapat naaayos sa sitwasyon, ngunit sinabi ni Misha na pumunta lang siya at pinagbantaan siya. Naramdaman ni Yora na naging tanga siya sa pagpayag na hawakan ni Kara ang ganitong kaimportanteng gawain at sinabi niya kay Alec na nasa ika-52 palapag ang kanilang party, kaya hindi sila pwedeng maghintay ng 2 taon. Inisip niyang dapat muna silang pumunta sa mga unang palapag para makapagpainit siya, ngunit pareho silang nahirapan pagkatapos nilang marating ang ika-2 palapag. Gumamit siya ng boost spell sa kanya, at natalo niya ang mga halimaw sa paligid nila, ngunit patuloy na dumarami ang bilang ng mga ito. Inisip niyang baka may gamambala sa pugad ng mga ito, kaya gumawa siya ng shield sa harap niya at nagsimulang sumulong. Sinubukan niya itong pigilang pumasok ng mag-isa, ngunit alam nitong wala pa siya sa buong lakas niya dahil karaniwang hindi problema sa kanya ang mga halimaw. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya isang court magician, kaya kailangan niyang gawin ang lahat para iligtas si Yora at nagsimula siyang magpaputok ng mga fireball sa mga halimaw. Agad siyang pinalibutan ng mga ito. Kaya pinrotektahan siya ni Yora gamit ang kanyang barrier at nagpatawag siya ng kidlat para ubusin sila. Isang higanteng uod ang biglang lumitaw at sinunggaban si Yora, ngunit sinunog ito ni Alec hanggang sa maging abo nang hindi nag-aalala sa kanya dahil may tiwala siyang mapoprotektahan nito ang kanyang sarili. At natuwa siya na bumalik na ito sa dati nitong sigla. Babalik tayo noong nakalaban nila ang isang halimaw noong nasa academy pa sila at inatake nito ang party ni Yora gamit ang elemental breath nito. Kaya hinarang niya ito gamit ang kanyang mahika. Pagod na siya dahil ginagamit ng halimaw ang lahat ng 5 elemento, ngunit pinagsama ni Alec ang mga elemento at nagpaputok ng isang malakas na energy beam na agad na pumuksa sa halimaw. Kaya ipinagdiwang ng lahat ang kanilang pagkapanalo, at natutuwa silang nakapagtala sila ng record sa pag-clear ng ika-68 palapag. Sa graduation ceremony ng academy, napansin ng lahat ng iba pang estudyante na wala roon si Alec at ang party niya, at alam ng lahat na nagpunta sila para gumawa ng bagong record sa pag-clear ng mga palapag ng dungeon. Nagtaka sila kung may masamang nangyari sa kanila, at inisip ng mga estudyante na hindi sana sila kumuha ng ganoong kapanganib na gawain, ngunit bigla silang dumating. Nagulat ang lahat nang makitang na-i-clear nila ang ika-68 palapag, at isang babaeng nagngangalang Rosa ang nagbigay sa kanila ng kanilang mga diploma. Sinimulan nila siyang tawagin sa palayaw niya, na ikinagalit nito at sinuntok sila sa ulo, ngunit patuloy pa rin nila siyang inasar. Pagkatapos noon, sinabi ni Alex sa mga miyembro ng party niya na plano niyang maging isang court magician. At inisip ni Kara na isa itong magandang desisyon dahil malaki ang kikitain niya rito. Gusto niyang makasigurong sapat ang kikitain niya para mapanatag ang kanyang ama dahil mag-isa siyang pinalaki nito pagkamatay ng kanyang ina.
Kaya gusto niyang makabawi sa kanya at kailangan din niyang gawin ito para kay eldest. Nabanggit niyang palagi niyang naiisip na magiging mga adventurer sila sa huli, ngunit napagtanto niyang wala itong matatag na kita. Napansin ng isa sa mga miyembro ng party na nagngangalang Rain na kung sasali si Alex sa kanila, pwede silang maging pinakamalakas na party dahil sila ang 4 na pinakamagagaling na henyo na nakita ng Magic Academy. Sinabihan siya ni Kara na tigilang purihin ang sarili niya, na ikinainis niya dahil iniisip niyang siya sana ang nagtapos bilang pinakamagaling na estudyante kung nasa ibang taon lang siya. Nabanggit ni Yora na kahit magkaiba ang pipiliin nilang landas, babalikan nila siya para i-recruit kapag naging sikat na party na sila. At nangako siyang makikipagtulungan sa kanila sa hinaharap. Sa kasalukuyan, naghanda si Yora ng isang welcome party para kay Alec, ngunit nalasing siya at nagsimulang magreklamo kung paano siya muntik nang sunugin nito sa huling atake niya. Patuloy niya siyang sinisigawan, ngunit sa huli ay nakatulog din siya, kaya isinuot niya rito ang kanyang coat para makasigurong hindi ito sisipunin. Inabala ng isang lalaking nagngangalang Stan si Alec, na binaliwala ang lahat ng sinasabi nito, na ikinagalit niya, at sinubukan niyang paluin si Alec ng bote, ngunit gumawa siya ng shield para protektahan ang sarili niya. Ibinunyag ni Stan na kilala niya kung sino si Alec, kaya nagtaka siya kung anong ginagawa ng isang elite na tulad niya roon, at ipinakita niya kay Alec ang isang lisensya. Nabanggit niyang ibibigay niya ito sa kanya bilang tawad sa pagbuhos ng alak sa kanya, ngunit kailangang ipakita muna ni Alec ang kanyang mahika, at nagtaka siya kung sino si Stans, kaya sinabi ni Yora na siya ang guildmaster. Dinala sila ni Stans sa underground training arena ng guild at nabanggit niyang kailangang mapabilib siya ni Alec gamit ang mahika para makuha ang lisensya. Inisip ni Yora na hindi ito ang tamang oras dahil kara-rating lang nila mula sa dungeon, ngunit walang pakialam si Alec dahil hindi niya gustong sayangin ang ganitong pagkakataon. Maayos na nagpakilala si Stans at napagtanto ni Alec na isa siyang malakas na mage na minsang nanguna sa isang S-rank party, ngunit nabanggit niyang matagal na panahon na iyon. Habang nagsisimula silang maglaban, inatake siya ni Alec ng isang lightning spell, at gumanti siya ng mga water ball, ngunit pareho nilang nailagan ang atake ng isa't isa. Gumamit si Stans ng isang enhancement spell para pabilisin ang sarili niya, at nagsimula siyang tumakbo sa paligid ni Alec, na nagulat sa bilis nito. Sinubukan niyang suntukin si Alec, na hinarang ito gamit ang kanyang shield, ngunit tumalsik pa rin siya sa isang pader. Nagsimula siyang ngumiti, na ipinagtaka ni Stans. Kaya sinabi niyang naiisip lang niya kung paano siya nasanay na laging sinusubukang suportahan ng iba mula nang maging isa siyang court magician. Ngunit hindi na siya nakatali sa mga patakarang iyon ngayon. Kaya gumawa siya ng espada gamit ang kanyang mana at sumugod kay Stans, na binato siya ng mga water ball, ngunit hiniwan niya ang mga ito gamit ang kanyang espada. Sumugod sa kanya si Stans, ngunit nagpaulan siya ng kidlat mula sa itaas at inatake si Stans ng kanyang espada. Bilib si Stans sa kanyang mga galaw. Kaya naisip ni Alec na nakapasa na siya sa pagsusulit, ngunit sinabi ni Stans na nagsisimula pa lang siya. Nagpatawag siya ng 2 Dragon Claw at sumugod kay Alec, na nagawang iwasan ng atake, ngunit nagulat siyang makita na sinira ni Stans ang lupa. Tinamaan siya ni Alec ng atake ng kidlat, ngunit sinabihan siya ni Stans na hindi iyon tatalab. At habang humaharang si Alec gamit ang kanyang shield, nabanggit ni Stans na hindi siya mananalo sa pamamagitan ng pagtakbo lang. Nagsimula niyang gamitin ang espesyal na kakayahan ng claw para pagalingin ang sarili niya, at inatake siya ni Alec para makasigurong hindi siya makakabawi, ngunit sinabihan siya ni Stans na galingan pa. Nailagan ni Alec ang isa sa kanyang mga suntok at nakatama ng isa, ngunit patuloy pa rin siyang inatake ni Stans na parang walang nangyari. Kaya ginamit ni Alec ang kanyang shield para protektahan ang sarili at sinaksak si Stans gamit ang kanyang espada, ngunit hindi mabaon ng espada ang balat nito, at sinubukan niyang durugin si Alec, ngunit naiwasan niya ang atake at muling nakatama. Ngunit bumagsak si Alec sa lupa nang maubusan siya ng mana, at idineklara ni Stans na tapos na ang laban. Ngunit dumating si Rain at tinawag na kaawa-awa si Stans dahil napilitan siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na mga skill, ngunit sinabihan niya si Rain na tumahimik at nabanggit na ipapasa rin naman niya si Alec. Pagkatapos noon, napansin ni Rain na may narinig siyang nangyari kay Alec sa korte, at nabanggit niyang lagi siyang nagagalit sa kung paano mag-isip ang mga tao sa kabisera na ang pinagmulan at titulo lang ng isang tao ang mahalaga. Bilib siya na natiis ito ni Alex sa loob ng 4 na taon, ngunit naiinis siya sa kung paano siya tingnan ni Yora at sinabi niyang sang-ayon siya sa kanya, ngunit sinabihan niya itong tumahimik. Pumasok si Misha sa kwarto at nagsimulang magpanik, kaya hinayla siya ni Stans palabas at nagtaka si Yora kung may mali ba. Ikinwento niya kay Rain ang lahat ng nangyari kay Alec, na ikinagalit nito dahil kinailangan nitong alagaan si Regulus at hindi man lang pinayagang magdala ng armas.
Nabanggit nitong tinawag na walang kwenta ang kanyang support magic, na ipinagtaka ni Rain dahil hindi kailanman gumamit si Alec ng ganitong mahika, na ang ibig sabihin ay kailangan niya itong aralin mula simula para lang makatrabaho si Regulus. Nabanggit nitong sinabihan nilang wala siyang kwenta at pinalayas siya sa party nila, na lalong ikinagalit ni Rain. Ngunit sa wakas ay nagising si Alec. Sinabihan siya ni Yora na nakuha niya ang lisensya, na ikinasaya niya dahil makakasama na siya sa kanila sa dungeon. Ngunit inisip ni Rain na dapat muna silang maghiganti kay Regulus. Kontra si Alex sa ideyang iyon dahil hindi naman siya ganoon kainis dito. At ipinaalala ni Yora kay Rain na hindi sila pwedeng makipaglaban sa ibang mga party. Sinabi ni Alec na ang pinakamagandang paraan para makaganti kay Regulus ay ang mag-enjoy siya sa pagiging adventurer. At sumang-ayon si Rain sa kanya dahil magmamakaawa para sa tulong nila ang kabisera kung magiging pinakamalakas silang party. Hindi na siya makapaghintay sa oras na tumanggi silang tulungan ang mga noble. At inisip ni Alec na mas magandang pakinggan ang pagiging pinakamalakas na party kaysa sa pagbabantay sa prinsipe. Nakita natin si Misha na binabalutan ng benda ang isang babaeng nagngangalang Krista. At nabanggit ni Stans na kapag nagkaproblema ang isang S-rank party, ibig sabihin ay problema ito sa buong guild. Kaya tinipon nila ang lahat ng adventurer na maaari sa maikling panahon. At sinabi ni Stan sa kanila na kailangan nilang bumuo ng isang grupo para iligtas ang party ni Krista na tinatawag na Rekroma dahil na-trap sila sa ika-64 na palapag. Samantala, nakipagkita si Kara kay Alec at tinanong siya kung bakit wala siya sa meeting. Kaya nabanggit niyang ang ipinatawag lang nila ay mga A-rank na adventurer. Ginamot ni Kara ang kanyang mga sugat at sinabihang kausapin siya kung may bumabagabag sa kanya. Kaya sinabi niyang hindi pa rin niya naiaalis ang mga nakasanayan niya sa korte, at inaming natatakot pa rin siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tinapak niya ang ulo nito para pakalmayin siya. Habang dumating sina Rain at Yora, sinasabi sa kanyang na-recruit sila ni Stans para sa isang rescue mission. Ibinigay nila sa kanya ang mga detalye at nabanggit nilang hindi sila pwedeng gumamit ng healing magic sa ika-64 na palapag, kaya kailangan nila ng mga potion. Nagulat si Alec na pumayag si Kara na pumunta sa ganoong lugar. Kaya nabanggit niyang kontra siya rito, ngunit nang ibabaw ang desisyon ni Rain sa kanya. Tinawag niya itong tanga para sa kanyang paggawa ng desisyon, ngunit sinabihan niya itong tumigil sa pagsisinungaling dahil nagpasya silang pumunta roon matapos ang isang majority vote. Nagsimula silang mag-away habang sinasabi ni Yora kay Alec na kakailanganin nila ang tulong niya para mapatamba ang floor boss. Kaya nasa kanya kung tatanggapin nila ang misyon dahil siya ang magkakaroon ng pinakamahirap na trabaho. Ayos lang ito sa kanya kahit na nag-aalala siyang medyo kalawangin pa siya. Kaya sinabi ni Rain na kailangan na nilang magmadali bago pa makarating sina Stans at ang kanyang party sa dungeon. Nainis si Kara dahil ibig sabihin nito ay backup lang sila ni Stans, ngunit hindi ito iniisip ni Alec dahil pakiramdam niya na rin na isa lang siyang extra. Sinabihan nila siyang hindi totoo iyon dahil sinabi sa kanila ni Stans na pwede lang silang sumama kung kasama nila si Alec, na ang ibig sabihin ay tatambay lang sila sa bahay kung wala siya. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa dungeon kung saan nabanggit nila kung paano nagkakatotoo na sa wakas ang hiling nilang magkasamang mag-adventure. Humingi ng tawad si Alec dahil pinaghintay niya sila ng matagal, ngunit ipinaliwanag ni Rain na hinintay nila siya dahil gusto nila at sinabing oras na para ibalik ang kanilang alamat sa tamang landas. Nabanggit ni Rain na kung susubukan nilang bumaba ng normal patungo sa ika-64 na palapag, hindi sila aabot sa oras. Kaya ipinakita sa kanila ni Yora ang isang magic item, na hinahayaan silang lampasan ng lahat ng mga boss. Nabanggit niyang mayroon din silang core na nagpapahintulot sa kanilang bumaba hanggang sa ika-52 palapag, ngunit ang ibinigay sa kanila ni Krista ay magdadala sa kanila direkta sa ika-64 na palapag. Nagtaka si Alec kung bakit sila binigyan ng ganoong kaimportanteng item, ngunit nabanggit nitong binigyan din ang kabilang team ng isa pang core. At nabanggit niyang isang undead ang boss sa ika-64 na palapag. Kaya kailangan nila si Alec para labanan ito, at sinabihan siya ni Rain na tipirin ang kanyang enerhiya dahil hindi nila matatalo ang boss kung wala siya. Nag-teleport sila sa ika-64 na palapag kung saan agad silang inatake ng isang grupo ng mga skeleton. Kaya inilabas ni Rain ang kanyang sibat at sinimulang atakihin sila. Nagulat si Alec nang makitang may artifact siya at nabanggit ni Kara na bagay ito sa kanya dahil isa itong sibat na hindi masisira. Weird ang pakiramdam ni Alec dahil wala siyang ginagawa at tinanong niya si Rain kung kailangan niya ng tulong, ngunit sinabihan niya si Alec na ipaubaya na sa kanya ang mahihinang halimaw. Biglang may naramdaman si Alec sa likuran niya, kaya nagpaputok siya ng atake ng kidlat, ngunit nagulat siyang makita na walang tao roon. Ginamit niya ulit ang kanyang mana sword para umatake, na naging dahilan para lumitaw ang isang Grim Reaper sa harapan niya.
Kaya sinabi ni Rain na may narinig na siya tungkol sa mga invisible na halimaw. Hindi niya alam kung paano sila harapin, ngunit sigurado siyang kaya itong asikasuhin ni Alec, at natuwa siya dahil sa wakas ay may mga tao nang umaasa sa kanya. Tumalon siya sa ere at hiniwa ang halimaw sa gitna, na naging dahilan para maging abo ito. Ngunit tinanong niya ang mga kaibigan niya kung may alam sila tungkol sa halimaw. Kaya humingi ng tawad sa kanya si Yora at nabanggit ni Kara na kontra siyang ilihim ito sa kanya, sinasabihang dapat niyang sisihin si Rain sa lahat. Pinalibutan sila ng mga skeleton, na kinatuwa ni Rain. Kaya ipinaalala sa kanya ni Yora na nasa isang rescue mission sila, ngunit nabanggit ni Kara na walang silbi ang sabihan siya ng kahit ano dahil isa siyang tanga. Nagsimulang atakihin ni Rain at Alec ang mga halimaw, ngunit gusto silang ubusin lahat ni Alec ng sabay-sabay. Kaya sinabihan niya ang lahat na pumunta sa likuran niya, at winasak niya ang lahat ng ito gamit ang kanyang kidlat. Nagtaka si Rain kung bakit ang Thunderbolt spell lang ang ginagamit ni Alec, kaya nabanggit nitong dahil ito ang pinakamabilis na pwede niyang gamitin, ngunit ayaw maniwala ni Rain sa kanya. Biglang yumanig ang lupa at narinig nila ang floor boss. Kaya nilagyan ni Yora ng boost spell ang lahat habang tumakbo si Rain papunta sa bosses para tingnan ito. Sinundan din nila siya at pinuri ni Alex si Yora para sa kanyang mahika na ikinasaya nito. Pag-abot nila kay Rain, nakita nila ang isang adventurer na nagngangalang Loki na tumatakbo palayo sa boss at humingi siya ng tulong kay Rain. Ngunit tila wala itong pakialam dahil alam niyang hindi mabuting tao si Loki at nagtapos itong bumagsak sa lupa na ikinabahala ni Alex sa kanyang kaligtasan. Ngunit pinakalma siya ni Kara dahil alam niyang iyon ang paraan kung paano lumaban si Loki. At nang makalapit sa kanya ang halimaw, natapakan nito ang kanyang patibong at tinamaan ng fire magic. Kaya sinimulan niya itong tawanan, ngunit nagulat siya nang magpaputok ito ng fire breath sa kanya. At nagawa siyang iligtas ni Rain bago pa siya tamaan. Ibinaling ng halimaw ang pansin nito kay Alec, at sinubukan siyang durugin, kaya pinrotektahan siya ni Yora gamit ang kanyang shield. Nagsimula itong tumakbo papunta kina Rain at Loki. Kaya tinamaan ito ni Alec ng kanyang Thunderbolt, ngunit patuloy pa rin itong humahabol sa kanila. Biglang nagsimulang tumakbo si Rain patungo sa iba at inihagis niya si Loki papunta kay Kara. Kaya sinabihan siya ni Yora na dalhin ito sa ligtas na lugar. Sinabihan ni Rain si Yora na bigyan sila ng utos. Kaya nabanggit niyang aabalahin nila ang halimaw habang tinatapos ito ni Alec. Nilagyan ni Yora ng support spell si Rain na sumugod papunta sa boss at sinubukan siyang ihampas nito sa lupa, ngunit naiwasan niya ang atake at tinamaan ito ng kanyang sibat. Nagawa pa rin siyang paliparin ng halimaw at pandudurugin na siya nito, ngunit pinrotektahan siya ni Yora gamit ang kanyang shield. Inihanda ni Alec ang kanyang mga magic circle para atakihin ito, na nagpabilib kay Loki dahil alam niyang mga henyong mage lang ang kayang mag-cast ng 5 spell ng sabay-sabay. Ngunit nagulat siya nang gumamit si Alec ng 20 spell sa iisang pagkakataon. Sinaksak ni Rain ang buntot ng halimaw habang ginamit ni Alec ang lahat ng magic circle para pasabugin ito ng kidlat, ngunit hindi pa rin ito sapat para matalo ang halimaw. Naghahanda itong magpaputok ng kanyang fire breath, kaya inatake ito ni Kara gamit ang kanyang palaso, habang idinapa naman ito ni Rain sa lupa at iginapos ito ni Yora gamit ang kanyang mga kadena. Sinaksak ni Rain ang ulo ng halimaw gamit ang kanyang sibat habang inactivate ni Alec ang kanyang sealing spell, ngunit nagulat siyang makita kung gaano ito kakalmado sa kabila ng sitwasyon. Naghahanda pa rin itong magpaputok ng fire breath, ngunit inisip ni Alec na gumawa ito ng maling desisyon dahil mayroon siyang espesyal na skill na sila lang ni Eldest ang pwedeng gumamit. Ibinalik niya ang apoy sa halimaw, na nagpasabog dito, ngunit ayaw pa rin itong bumagsak. Muli itong naghandang umatake sa kanya, ngunit sinunog niya ito ng isang inferno habang hiniwa naman ni Rain ang ulo nito sa gitna. Ipinagdiwang nila ang kanilang pagkapanalo, ngunit inabala sila ni Loki at nabanggit na kilala niya kung sino si Alec. Nabanggit niyang may mga chismis na siya ang mage na tumalo sa isang Hydra, at may mga taong nag-iisip na hindi ito totoo, ngunit naniniwala si Loki kay Alec dahil nakita na niya kung gaano ito kalakas. Ibinunyag ni Alec na hindi na siya isang court magician, na ikinagulat ni Loki, at inisip niyang tanga ang korte sa pagpapakawala sa kanya. Nagpasalamat si Loki kay Yora dahil tinulungan siya nito at siniguro niyang makakabawi ang kanyang kapitan sa kanya, ngunit nabanggit ni Yora na wala siyang ginagawang anuman ng mag-isa. Humiling siya sa kanila na bigyan din siya ng mga potion dahil naibigay na niya ang lahat ng meron siya sa kanyang party at nabanggit niyang malamang ay nilalabanan pa rin nila ang mas mahirap na floor boss, na ikinagulat ng lahat. Napagtanto nilang may 2 floor boss at nabanggit niyang inutusan siyang abalahin yung may mas mababang IQ. Kaya naisip ni Kara na ito ang perpektong trabaho para sa kanya. Ibinunyag niyang ang 2nd floor boss ay parang isang kabalyero na nababalutan ng itim na armor, ngunit baka walang kahit ano sa loob nito,
na ang ibig sabihin ay ang armor mismo ang halimaw. Inisip niyang hindi makakasira rito ang mga pisikal na atake, at binigyan niya si Alec ng isang artifact na nagiging isang armas, na sinasabing kailangan niya ito para labanan ang mga boss sa mas malalalim na palapag. Pinagdudahan ni Rain si Loki dahil kailanman ay hindi ito namimigay ng mga libreng item. At inisip ni Yora na sinusubukan nitong gawing isang frontline fighter si Alec. Sinabihan niya si Alec na tigilan ng paggamit ng mahika kapalit ng artifact, na ikinagulat nila dahil lalabanan na nila ang isang undead boss. Ngunit nabanggit ni Loki na gusto niyang gawin ang bawat malupit na trick na alam niya. At nabanggit niyang may plano siya. Samantala, nakita natin si Regulus at ang party niya na tumatakbo palayo sa mga halimaw sa level 30. At sinabihan niya si Lenny na atakihin sila ng kanyang spell, ngunit wala itong nagawa dahil hindi gumagana ang mahika niya. Tinawag niyang walang kwenta ang kanyang mga kasama at sinubukang talunin ang mga halimaw gamit ang kanyang mga sword skill, ngunit madali siyang napatumba ng mga ito. Nagpa siya ang mga miyembro ng party niya na umatras at habang binubuhat siya palayo, nagtaka siya kung bakit hindi man lang niya matalo ang isang level 30 na halimaw. Napagtanto niyang nahihirapan na siya simula pa noong sinisante niya si Alec. Kaya inisip niyang sigurado siyang isinumpa siya ni Alec, at isinisi niya rito ang mga nangyayari. Pagkatapos noon, pumunta si Regulus sa isang lalaking nagngangalang Vaughan, na sumiguro sa kanyang hindi siya isinumpa, ngunit tumanggi siyang maniwala rito. Alam niyang kung nagsasabi ng totoo si Vaughan, ang ibig sabihin nito ay kasalanan niya ang lahat ng nangyari, ngunit inisip niyang imposible ito, at kumbinsido siyang isinumpa siya. Hindi siya makapaniwalang hindi siya makalagpas sa level 30, kaya nabanggit ni Vaughan na iyon ay dahil hindi siya makagamit ng support magic doon. Ngunit sinabi ni Regulus na hindi niya kailangan ng mga ganoong bagay dahil mga duwag lang ang gumagamit nito. Inisip niyang kung hindi siya isinumpa ni Alec, tiyak na may iba pa itong ginawa. Ngunit nagulat si Vaughan na hindi sinabi ni Alec kay Regulus na hindi siya makakagamit ng mahika sa level 30. Nagtaka siya kung bakit nagtatanong ito tungkol kay Alec. Kaya sinabi niyang dahil ito sa isa si Alec sa mga maalamat na estudyanteng nag-clear ng level 68, ngunit sinabi niya kay Vaughan na isa lang iyong chismis na sinimulan ng commoner. Sinabihan ng isang lalaki si Regulus na ipinatawag siya ng hari. At habang papunta sila para makita ito, tinanong niya si Regulus kung narinig na niya ang tungkol kay Eldest, ngunit wala itong ideya kung sino si Eldest. Kaya sinabi ng hari na isa siyang court magician na pinalayas niya sa kaharian dahil isa siyang malaking tanga. Nalaman nating sinabi niya sa hari na kung hindi niya babaguhin ang estado ng korte, ang kanilang kaharian ay mapupunta sa isang sitwasyon na hindi na mababawi. Kaya inisip ni Regulus na nararapat lang itong mapalayas dahil sa pagmamaliit sa mga royal. At nabanggit ng hari na pagkatapos mawala ni Eldest ang kanyang katayuan bilang isang noble, pumunta siya sa Magic Academy bilang isang commoner. Pinabilib niya ang lahat sa kanyang mga skill at ginamit niya ang kanyang pribilehiyo bilang top graduate para bumalik bilang court magician. Nawala siya matapos ang isang taon, ngunit sa panahong inilagi niya sa kastilyo, nagsasabi siya ng mga kakaibang bagay na naging dahilan para ayawan siya ng maraming tao. Sinubukan pa niyang kumbinsihin ng hari na baguhin ang opinyon nito tungkol sa mga commoner na iniisip nitong walang kwenta, at ibinunyag na isa sa kanila ang nagligtas ng kanyang buhay. Tinanong ng hari si Regulus kung alam niya kung bakit siya ipinadala nito sa dungeon, at inisip niyang para ito siguraduhin na makakuha siya ng karanasan. Ngunit sinabihan siya ng hari na mali siya. Inilalantad na gusto nitong malaman kung tama si Eldest, at naisip na oras na para baguhin ang kaharian. Hindi maintindihan ni Regulus kung ano ang gusto nitong sabihin. Kaya pinag-iisipan nitong baguhin ang civilian employment system para makasigurong ang bawat talentadong tao ay masusuri ng pantay-pantay, anuman ang pinagmulan nila. Hindi inisip ni Regulus na matalino itong desisyon dahil tinuruan siya ng hari na isang kahihiyan ang humingi ng tulong mula sa isang commoner, at nabanggit niyang ang kanyang mga sugat ang patunay na mali ang hari. Sinabi niyang ang lahat ng nangyari sa kanya ay dahil kay Alec, ngunit ipinakita ng hari sa kanya ang mga note na sinubukang ihatid ni Alec, at nagulat si Regulus nang makitang isa itong guide kung paano matalo ang level 30. Nabanggit niyang masama ang pakiramdam niya, kaya nagpa siyang umalis. At sinabihan ng hari si Vaughan na alagaan siya. Umalis si Regulus sa kwarto at nagsimula siyang umiyak nang mapagtanto niyang hindi walang kwenta si Alec at inisip niyang napaka-inkompetente niya kaya hindi kailanman sinabi ni Alec sa kanya ang totoo. Samantala, nabanggit ni Alec na ang mga artifact ay may mga enchantment, ngunit imposibleng matalo ang isang undead na halimaw nang hindi gumagamit ng mahika dahil immune ang mga ito sa mga pisikal na atake. Sinabihan ni Rain si Loki na tigilan ng pag-uutos sa kanila, ngunit pinakalma niya sila at nabanggit na ayaw niyang tumigil si Alec sa paggamit ng mahika sa buong laban.
Kaya napagtanto ni Yora na sinusubukan nitong isipin ng halimaw na isang fighter si Alec. At nabanggit ni Kara na hindi ito masamang ideya, ngunit naisip niyang walang kwenta ang makipaglaro sa isip ng isang halimaw. Kaya ibinunyag ni Loki na mayroon itong talino na ikinagulat nila at nahirapan silang maniwala hanggang sa makita nila ito ng sarili nilang mga mata. Nabanggit niyang hindi niya sinusubukang utusan sila at sinabihan lang niya si Alec na lumaban ng hindi gumagamit ng mahika hanggang sa magbigay siya ng senyales. Kaya sumang-ayon si Alec sa kanyang plano. Humingi rin siya ng tulong kay Kara para sa teleportation magic. Kaya ipinaalala nito sa kanya na isa itong pambansang sikretong mahika, ngunit inisip niyang hindi ito mahalaga kung walang makakaalam. Habang nagsisimula silang gumawa ng magic circle, napaisip si Alec kung anong klaseng tao si Loki. Kaya nabanggit ni Yora na hindi nila siya mapagkakatiwalaan, ngunit maaasahan pa rin nila siya. Ibinunyag nitong ilang taon na ang nakalipas, siya ang commander ng isang search party sa isang mapanganib na dungeon, at lahat ay nakabalik ng ligtas salamat sa kanya. Nagpasya siyang maniwala kay Loki, at hinamon niya si Rain sa isang sparring match, ngunit inisip nitong kinalawang na si Alec, kaya nangako itong dadahan-dahanin siya. Nagulat si Loki nang makita kung gaano sila kalapit, kahit pa ngayon lang sila muling nagsama matapos ang 4 na taon. Kaya nabanggit ni Kara na dahil ito sa matagal na nilang kilala ang isa't isa. Habang inactivate nila ang magic circle, nabanggit ni Loki na pwede lang silang mag-teleport sa mga lugar na namarkahan na, at sinabihan niya silang maging alerto. Nakaramdam ng nostalgia si Rain kahit pa may kasama silang extra. Kaya nagbiro si Loki na magiging perpekto sana ang team nila kung wala doon si Rain. Nag-teleport sila sa harap ng boss at nakita nila ang 2 miyembro ng party ni Loki na nilalabanan ito, ngunit walang tumatalab sa mga atake nila laban dito. Sumugod si Rain papunta rito, ngunit hinarang nito ang kanyang sibat at sinubukan itong i-ambush ni Alec mula sa likuran, kaya tumalon ito sa ere para iwasan ang kanyang atake. Patuloy silang nagbakbakan, at nang muling tumalon ng halimaw para iwasan ang atake ni Rain, sinaksak niya ang robe nito para panatilihin ito sa pwesto habang pinutol ni Alec ang ulo nito. Akala nila ay tapos na ang laban, ngunit patuloy pa ring gumalaw ang halimaw kahit napugot na ang ulo nito, at sumugod ito kay Alec, na nahirapang harangin ang atake nito. Napagtanto niyang naging mas malakas at mas mabilis ito, na ang ibig sabihin ay nagpipigil lang ito kanina. At nilagyan ni Yora ng buff si Rain para palakasin siya. Itinusok niya ang kanyang sibat papunta sa halimaw, at hinarang nito ang kanyang atake, ngunit ginamit ni Alec ang pagkakataon para tamaan ito ng kanyang espada, at bumagsak ito sa lupa. Bumangon ulit ang halimaw at ikinabat ang ulo nito at pinalipad nito si Alec, ngunit nagpatawag si Yora ng kanyang shield para pigilan siyang bumangga sa pader. Nabanggit ni Loki na kailangan nila itong abalahin ng 5 minuto. Kaya uminom ng potion si Alec at bumalik para labanan ito. Ngunit habang sinusubukang sumama ni Yora sa kanya, sinabihan siya ni Loki na tulungan na lang siya. Ininom ni Rain ang huli niyang potion. At habang patuloy nilang nilalabanan ng halimaw, nabanggit nitong nasabik siyang makita si Alec matapos ang 4 na taon. Ngunit nagtaka si Rain kung bakit palagi siyang mukhang walang gana. Tinanong niya si Alec kung anong nangyari sa kanya. At kahit na sinabihan niya si Rain na huwag nang makialam, tumanggi itong tumigil hanggang sa malaman niya ang totoo. Kaya nabanggit ni Alec na gusto niyang makabawi kay Eldest sa pamamagitan ng pagbabago sa korte, kaya siya naging isang court magician. Ngunit wala man lang siyang nagawa. Inisip ni Rain na ang intensyon ang pinakamahalaga. At ang katotohanang nanatili siya sa korte ng 4 na taon ay kahanga-hanga na sa paningin niya, na ikinaiyak ni Alec. Biglang nag-activate si Loki ng isang malaking magic circle. Kaya sumugod ang halimaw sa kanya at hiniwa ang katawan niya, ngunit lumabas na isa lang pala itong ilusyon para maakit ang halimaw sa isang patibong na yelo. Ini-teleport ni Kara si Rain sa likod ng halimaw, at tinamaan niya ito ng kanyang sibat habang sinubukan itong atakihin ng isa sa mga miyembro ng party ni Loki na nagngangalang Mabel gamit ang kanyang espada. Naiwasan nito ang atake niya, ngunit nakatapak ito sa isa pang patibong na yelo na inilagay ni Loki, kaya nagalit ito at sumugod papunta sa kanya. Sinubukan niya ulit itong linlangin, ngunit nakita nito ang kanyang ilusyon at inatake ang totoo niyang katawan, kaya hinarang niya ito gamit ang kanyang magic sword. Nakita ng isa pa sa mga miyembro ng party niya na nagngangalang Rule na sinusuportahan ni Yora si Loki gamit ang isang 7-layer spell. Ngunit inisip pa rin itong hindi mapipigilan ni Loki ang halimaw. Ngunit nagulat siya nang gamitin nito ang kanyang binding spell para igapos ang halimaw. At nagawa pa rin itong tamaan si Loki. Ngunit habang bumabagsak siya sa lupa, sinabihan niya si Alec na ipakita sa lahat ang tunay nitong lakas. Habang patuloy na pinipigilan ni Yora ang halimaw, pinalibutan naman ito ni Alec ng mga magic circle.
Bilib si Loki dahil mas marami siyang ginagamit kaysa sa ginamit niya para talunin ang huling boss. Pinasabugan niya ang halimaw ng kanyang Thunderbolt, ngunit nagsimula itong kumawala. At hindi makapaniwala si Rain na buhay pa ito. Sinubukan ni Alec na gumawa ng mas marami pang Magic Circle, ngunit naabot na niya ang kanyang limitasyon. At hindi na nagulat si Loki na nauubusan na siya ng mana dahil napakarami na niyang nakast na spell. Inalala niya kung paano siya sinisante ni Regulus, ngunit malugod siyang tinanggap ng mga kaibigan niya sa party nila dahil naniniwala sila sa kanya, kaya ayaw niya silang biguin. Lumagpas siya sa kanyang limitasyon at pinagsama ang kanyang mga Magic Circle para magpatawag ng isang Lightning Beast, at inisip ng lahat na kabaliwan ito. Sinira ng halimaw ang mga kadena at sumugod, ngunit dinaig ito ng Beast at dinurog ito gamit ang mga pangil nito. Bumagsak si Alec sa lupa, ngunit masaya siyang naprotektahan niya ang mga kaibigan niya. At sinabi nila sa kanya na masaya silang kasama na ulit nila siya. Ipinaalala ni Rain sa kanya ang laro nila kung saan ang unang bumagsak ang siyang talo at magkakaroon ng parusa. At napagtanto ni Alec na hinayaan siya ni Rain na bumagsak para manalo ito sa laro, ngunit alam nitong hindi naging patas ang laro para kay Alec. Kaya nagpasya siyang dahan-dahanin siya, at sinabihang kausapin sila tuwing may problema siya bilang kanyang parusa. Sumali sa kanila ang party ni Loki at nagpasalamat si Rule sa kanya dahil iniligtas niya sila habang inanyayahan naman siya ni Mabel na mag-explore ng isa pang dungeon kasama siya. Ngunit sinabihan siya ni Yora na may party na ito. Nabanggit ni Loki na siya ang pinakatalentadong mage na nakilala niya, at alam niyang hindi nila matatalo ang boss kung wala si Alec at ang mga kaibigan nito. Kaya inisip ni Rain at Kara na may utang na loob ito sa kanila. Sumang-ayon si Loki na babawi sa kanila at tinanong si Alec kung gusto niya ng isang recommendation, ngunit wala itong ideya kung ano iyon. Kaya ipinaliwanag ni Rule na kailangan niya ito para ma-promote sa S-rank. Nangako siyang aasikasuhin ito, at nagpa siya si Rain na maniwala sa kanya dahil hindi siya katulad ni Loki, na napagtantong walang nagtitiwala sa kanya. Muling nagpasalamat si Rule kay Alec bago nagpaalam sa kanya, at nagdiwang ang kanyang party dahil nakumpleto nila ang misyon nila. Bumalik si Alec kay Misha na hindi makapaniwalang natalo ng party niya ang boss sa floor 64 at nabanggit nitong hindi man lang nakarating doon si Stan sa oras. Ibinigay nito sa kanya ang kanyang pabuya at naghanda na siyang umalis ngunit pinigilan siya ni Stans, na sinasabing may bisita siya. Nakita niyang naghihintay si Vaughan sa kanya at tinanong niya si Alec kung bakit hindi nito itinuro kay Regulus kung gaano ito kaina. Kaya ipinaliwanag ni Alec na wala siya sa posisyon para pangaralan ito. Ibinunyag ni Vaughan na siya ang pumalit kay Alec, ngunit ayaw niya sa trabaho niya dahil palagi na lang niyang inaalagaan si Regulus. Nabanggit nitong nasugatan si Regulus pagkatapos nitong pumunta sa floor 30, ngunit nakagaling na ito at hinahanap na niya ngayon si Alec. Nabanggit ni Vaughan na naghihintay ito sa underground arena, at gustong makipagkita ni Alec sa kanya, kaya dinala siya ni Vaughan doon. Nabanggit niyang mukhang masyadong bilib sa sarili si Regulus, at inisip ni Alec na normal lang sa mga noble ang magkaroon ng pride, ngunit nabanggit ni Vaughan na isa rin siyang noble at hindi siya katulad ni Regulus. Nakita nila siya sa arena at ibinunyag niyang hinihintay niya si Alec. Sinasabi sa kanyang gusto ng hari na baguhin ang kaharian kaya magsisimula ng makatrabaho ng mga noble ang mga commoner. Ngunit hindi masaya rito si Regulus dahil iniisip niyang hindi sila pantay at alam niyang hindi kailanman maiintindihan ni Alec ang nararamdaman niya dahil isa lang itong commoner. Inamin nitong hindi niya maintindihan si Regulus, ngunit sinabihan niya itong mali ang pananaw niya dahil hindi siya kailanman nakikinig sa mga commoner, kahit pa mas may alam ang mga ito. Tumanggi si Regulus na magbago at naghanda siyang kalabanin si Alec, na sinasabing papatunayan niyang hindi kailangan ng mga noble na makatrabaho ang mga commoner. Sumugod siya kay Alec na napagtantong gumagamit ito ng twin blades at naalala niyang sinabihan niya si Regulus na gamitin ang mga ito dahil masyadong mabigat ang longsword para sa kanya. Nailigan ni Alec ang mga atake nito at natomba ito nang mawalan ng balanse habang tinatanong ni Alec si Vaughan kung kinumbinsi niya si Regulus na kalabanin siya. Kaya ipinaliwanag nitong sinabihan niya si Regulus na patunayang mas magaling siya kay Alec dahil ayaw nitong tanggapin na mas malakas si Alec sa kanya. Bumangon ulit siya at patuloy na inatake si Alec habang ibinunyag ni Vaughan na tinuruan niya si Regulus kung paano lumaban gamit ang twin blades niya dahil determinado itong talunin si Alec. Sumugod siya at ginamit ang kanyang special move, ngunit hinarang ito ni Alec at itinulak siya palayo. Tinanong siya ni Regulus kung ang kanyang support magic ang dahilan kaya nagawa niyang talunin ang mga malalakas na halimaw. At inamin niyang hindi niya maklear ang floor 30 kahit anong pilit niya. Ngunit nabasa niya ang report na iniwan ni Alec para sa kanya at ikinagalit niya ito dahil masyado itong perpekto, na sinasabing isinaalang-alang pa nito ang kanyang personalidad at mga kilos.
Inisip niyang patunay iyon na isang henyo si Alec, ngunit kailangan niyang patunayang mas magaling siya kaysa dito dahil isa lang namang commoner si Alec. Inactivate niya ang kanyang artifact dahil gusto ni Regulus na lumaban siya ng seryoso at sinabi niya kay Alec na ipinadala sila sa dungeon dahil gusto ng kanyang ama na makita ang lakas ng isang commoner. Nabanggit ni Regulus na pareho silang ginamit para sa eksperimento, ngunit napagtanto ni Alec na iyon ang dahilan kaya itinuring siya ng hari bilang isang tao at nabanggit niyang hindi nasayang ang 4 na taon na ginugol niya bilang court magician. Sinabihan niya si Regulus na ihanda ang sarili at sumugod siya gamit ang kanyang espada, ngunit nataranta si Regulus at ipinikit ang mga mata niya. Bumagsak ang mga armas niya sa lupa, ngunit napagtanto niyang pinaligtas ni Alec ang buhay niya. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi siya tinuluyan ni Alec dahil alam niyang hindi niya ito kailanman trinato ng maayos. Inamin niyang hindi niya alam ang gagawin dahil palagi siyang naniniwala sa sarili niya, ngunit alam na niya ngayon na hindi siya isang mahusay na mandirigma. Humingi siya ng payo kay Alec, at masaya siyang marinig ito dahil sa wakas ay nagpa siya na si Regulus na makinig sa isang commoner. Humingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya kay Alec, na umaming hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito, at sinabi niya kay Regulus na siya lang ang makakasagot nito. Inalok ni Alec na tulungan siyang tumayo, ngunit tumanggi itong kunin ang kamay niya at sinabing kumalma na siya. Sinabihan ni Regulus si Vaughan na ibigay sa kanya ang robe ng court magician, at ibinalik niya ito kay Alec, habang ipinakita sa kanya ni Vaughan ang isang sulat mula sa hari, na nagsasabing bukas pa rin ang posisyon para sa kanya, ngunit tumanggi siyang bumalik bilang court magician dahil may patakaran ang bago niyang party laban sa pag-alis, at nabanggit niyang hindi niya gustong iwan sila. Sinabihan niya si Vaughan na magpasalamat sa hari para sa kanya dahil na-enjoy niya ang 4 na taon na ginugol niya bilang court magician. Ngunit ibinalik pa rin ni Regulus ang kanyang robe at sinabihan si Vaughan na oras na para bumalik sa kabisera. Inisip niyang isang tanga si Alec para tanggihan ang kabaitan ng hari, at nabanggit ni Alec na isa lang siyang walang kwentang commoner, kaya tinawag siya ni Regulus na hangal. Nabanggit ni Alec na sa wakas ay nagkasundo rin sila sa isang bagay, ngunit ngumiti si Regulus habang umaalis, at pareho silang masaya sa kinalabasan ng mga pangyayari. Inaya ni Alec ang mga kaibigan niya na ipasyal siya sa Fizzle, ngunit nabanggit ni Rain na hindi niya ito magagawa dahil masama ang pakiramdam niya, at nabanggit ni Kara na may kailangan siyang gawing mahalaga. Pareho silang umalis sa kwarto, ngunit napagtanto ni Yora na sinusubukan nilang tulungan siya. At nakiusap si Alec na ipasyal siya sa paligid ng bayan. Kaya pumayag siyang gawin ito. Dinala niya siya sa palengke kung saan nakita nila ang mga mangangalakal na nagbebenta ng mga kagamitan at gamit para sa mga adventurer. Ngunit binalaan niya siyang mag-ingat dahil may mga scammer kahit saan. Ngunit sa huli ay nakabili siya ng basura mula sa kanila. At isa sa kanila ang nagpakita sa kanya ng kakaibang bato, at inaangkin nitong isa itong gamot na makakatulong sa kanyang lumaban ng ilang araw nang hindi natutulog. Agad siyang naniwala sa kanya, ngunit hinayla siya ni Alec palayo. Nakarating sila sa isang cafe kung saan nagpa siya silang magpahinga at nagtaka si Alec kung bakit ayaw ni na Rain at Kara kay Loki. Kaya sinabi ni Yora sa kanya na pabaya at borara si Rain, ngunit palagi nitong inaalagaan ang kanyang armas. Inalala nila kung paano niya laging nililinis ang kanyang sibat pagkatapos ng mga dungeon trip nila at hindi niya ito gustong palitan dahil ipinagkatiwala niya ang buhay niya rito. Ngunit ibinunyag ni Yora na 2 taon na ang nakalipas, kinalaban niya ang isang floor boss para iligtas ang isang A-rank party at nauwi itong nasugatan siya. Tinulungan sila ng Recroma na talunin ito. At sinubukang magpanggap ni Rain na hindi siya nasaktan, ngunit bumigay ang mga binti niya pauwi at hinimatay siya. Kaya binuhat siya ni na Loki at Rule pabalik. Ngunit inisip ni Loki na wala nang silbi ang sibat niya, kaya itinapon niya ito. At nagalit si Rain nang malaman niya ito. Ngunit sinabihan siya ni Loki na pwedeng palitan ng mga armas, na mas lalong ikinagalit nito. Idinagdag ni Yora na pinaplano ni Loki ang mga bagay-bagay, habang ginagamit naman ni Rain ang kanyang instincts para makaiwas sa gulo, kaya inisip niyang hindi kailanman magkakasundo ang dalawa. Nagtaka si Alec kung bakit ayaw rin ni Kara kay Loki, kaya nabanggit ni Yora na nakakainis ito para sa kanya at iniisip pa niyang isa itong pasimuno ng gulo. Patuloy na naglakad sina Alec at Yora sa paligid ng bayan at nakita nila ang isang rare item na nagpapataas ng magic power, kaya gustong bilhin ito ni Yora, ngunit napagtanto niyang hindi niya ito kayang bilhin, kaya binili ito ni Alec para sa kanya at nangako siyang pahahalagahan ito. Patuloy nilang in-enjoy ang oras nila ng magkasama at habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, nabanggit ni Alec na gusto niya ang Fizzle dahil ipinaparamdam nito sa kanya na isa siyang tunay na adventurer. Nagtaka si Yora kung gusto pa ba niyang manatili sa party niya dahil iniisip niyang gusto nitong bumalik sa kabisera, ngunit sinabi niya ritong gusto niyang manatili kasama ang mga kaibigan niya at gawing pinakamalakas ang party nila.
Masaya itong narinig iyon at nabanggit na siya ang uri ng tao na laging sinasarili ang mga bagay-bagay. Kaya natutuwa siyang sa wakas ay sinasabi na niya kung ano ang nasa isip niya. Sinabi niya ritong gusto niyang pag-usapan ang tunay niyang nararamdaman. Kaya natarante siya at naghandang halikan siya, ngunit ipinaliwanag nitong dahil natalo siya sa laro nila ni Rain, hindi na siya pinapayagang sarilinin ang mga bagay-bagay. Napagtanto niyang nainis ito, kaya tinanong niya kung ano ang problema, ngunit sinabi nitong wala lang ito at isinumpa si Rain. Kinabukasan, ginising ni Rain si Alec at napagtantong magdamag itong nag-aaral. Sinabihan siya ni Rain na maghanda dahil maagang nagsisimula ang araw ng isang adventurer, kaya nagbihis siya at tinanong si Rain kung gusto niyang magsimula sa nakasanayang paraan. Nagkaroon sila ng isang sparring match, at sinabihan sila ni Yora na masyado pang maaga para mag-away, ngunit nabanggit ni Alec na kailangan niyang makahabol sa mga kaibigan niya dahil 4 na taon siyang nawala. Nagawa ni Rain na sirain ang espada niya, kaya inamin ni Alec ang pagkatalo, ngunit hinamon siya ni Rain na lumaban gamit ang kanyang artifact, at magbabakbakan na sana sila, ngunit sinabihan sila ni Yora na tumigil bago pa may masaktan. Biglang sumali si Loki sa kanila at nag-alok na bigyan sila ng payo. Kaya nagsimula silang maglakad palayo, ngunit ibinunyag nitong binigyan niya sila ng isang S-rank recommendation. Napagtanto nilang isa itong S-rank ID, ngunit tumanggi itong ibigay sa kanila maliban kung magmamakaawa si Rain para rito. Kaya pinalo siya ni Krista at humingi ng tawad para sa ugali nito. Ibinigay niya sa kanila ang ID at nabanggit ni Rule na nirekomenda ng Rekroma ang party nila sa Guildmaster kaya na-promote na sila sa S-rank. Sinabi nito kay Alec na pinapayagan ng mga S-rank party na pumasok sa Arcana Dungeon at nabanggit ni Rule na isa itong mapanghamong dungeon na mas mapanganib pa kaysa sa floor 64. Sinabihan nila si Alec na tawagan sila kung kailangan niya ng tulong dahil pakiramdam pa rin nila ay may utang na loob sila sa kanya sa pagliligtas sa kanila, ngunit biglang inanyayahan ni Loki ang lahat na magdiwang. Sinabi ni Yora at Kara sa lahat na ililibre sila nito. Kaya nabanggit nitong kailangan niyang umalis para dumalo sa isang meeting, ngunit ibinunyag ni Krista na nagsisinungaling siya, kaya kinaladkad nila siya palayo. Nagtungo sila sa isang tavern kung saan nagsimula silang mag-inuman ng magkasama, at hindi makapaniwala si Alec na S-rank na ang party nila. Sinabihan siya ni Rain na tigilang pagdudahan ng sarili niya at nabanggit na nagsisimula pa lang sila, ngunit hindi masaya si Loki sa nangyayari dahil patuloy sa pag-order ang lahat ng pinakamamahaling inumin. Pagkatapos noon, nakita nating lasing na si Yora at sinabi ni Kara kay Alec na masaya siya dahil pinili nitong manatili sa kanila kaysa bumalik sa kabisera. Ngunit biglang tinawag ni Misha si Kara at sinabing kailangan nila ang tulong nito. Ginamot niya ang mga sugatang adventurer at nagpasalamat si Misha sa pagtulong nito sa kanila, sinasabing natabunan na ng trabaho ang kanilang mga healer dahil maraming tao ang nasugatan. Nagtaka siya kung anong nangyari sa kanila. Kaya ibinunyag ni Misha na inatake sila ng mga kriminal mula sa Shadow Guild at ipinakita ni Stans kay Kara ang isang sugatang adventurer na nagngangalang Olivia. Napagtanto niyang nasa malubhang kalagayan si Olivia, kaya kailangan niya itong gamutin magdamag. Ngunit biglang kumapit si Olivia sa kanya at tinanong siya ni Kara kung naalala niya kung anong nangyari. Nabanggit ni Olivia na kailangan niyang hanapin ng isang traidor at sinabihan si Kara na gamutin siya para makakilos agad siya. Ngunit sinabihan niya si Olivia na kailangan nito ng oras para makabawi. Sinubukan nitong magpanggap na matapang, ngunit bigla itong bumagsak. Kaya sinimulan ni Kara na gamutin ang mga sugat nito at napagtanto niyang maraming lumang peklat si Olivia na nagpapatunay na nakaligtas na ito sa hindi mabilang na mga labanan. Alam ni Kara na mula siya sa Nameless Party at isa siya sa pinakamagagaling na sword fighter sa Fizzle. Kaya nagtaka si Kara kung sino ang gumawa nito sa kanya at ginamit ang kanyang healing spell dito. Kinabukasan, nakita natin si Alex sa library kung saan tiningnan niya ang mga talaan ng Arcana Dungeon, ngunit bigla siyang inabala ng isang batang lalaki na nagngangalang Lur. Ibinunyag nitong kilala niya si Alec na nagtanong sa kanya kung ano ang maipaglilingkod nito para sa kanya. Kaya nabanggit ni Lur na gusto niya ng mga special parfait sa cafe. Nagpa siya silang pumunta roon at kumain si Lur ng maraming parfait, ngunit sinabihan siya ni Alec na dumiretso na sa punto dahil pakiramdam niya ay pinag-try-trypan siya. Ibinunyag ni Lur na miyembro siya ng S-rank party na tinatawag na Nameless at nabanggit nitong narinig na niya kung paano narating ng party ni Alec ang S-rank matapos itong sumali sa kanila, kaya gusto niya itong makilala. At inisip niyang perpekto si Alec para sa susunod nilang trabaho. Kaya inanyayahan niya itong sumali sa kanyang party para sa isang raid sa Labyrinth Dungeon. Binisita ni Kara si Olivia at napagtanto nitong nag-e-ensayo na siya ng kanyang mga pagwasiwas ng espada. Kaya sinabihan ni Kara si Stans na pigilan siya, ngunit ipinaliwanag nitong hindi siya makikinig sa kanya.
Kaya sinabihan siya ni Kara na humiga dahil sugatan pa rin siya. At nagtaka si Stans kung sino ang umatake sa kanya, ngunit tumanggi itong sagutin ang tanong niya at sinabihan si Kara na gamutin ang kanyang binti. Sinabihan niya si Stans na lumabas ng kwarto at ginamot ang binti ni Olivia, na sinasabing makakalakad na ito sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan pa rin niya ng oras para makabawi. Humingi siya ng tawad dahil naging bastos siya kay Kara at nangakong babawi sa kanya, ngunit bigla nitong hinalikan ng noo ni Olivia, sinasabing isa itong charm na makakatulong para makarelax siya. Naalala niya kung paano yun ginagawa ng ina niya dati para pasayahin siya, at sinabi niya kay Kara na nauuhaw siya, kaya binigyan niya si Olivia ng tsaa. Nabanggit nitong nagugutom din siya, kaya umalis si Kara para ikuha siya ng pagkain, ngunit naglagay si Olivia ng gamot na pampatulog sa tasa niya. Samantala, ikinwento ni Alex sa mga kaibigan niya si Lur, at nalaman nating hindi pa rin niya tinatanggap ang alok nito. Nabanggit ni Rain na mukhang bata si Lur, ngunit sa totoo lang ay mas matanda pa ito sa kanilang lahat, at nagulat si Alec nang marinig ito. Kaya ibinunyag ni Yora na isa itong elf. Naalala ni Alec kung paano niya nabanggit na pupunta ang Nameless sa floor 72, at ang plano nila ay i-clear ito agad para makuha nila ang dungeon core mula sa huling palapag. Gusto niyang pumasok si Alec sa huli, at sinabing maaari na nitong itago ang core, at ibinunyag ni Lur na nagmamadali ang Nameless dahil gusto nilang pagbayarin ang Shadow Guild sa pananakit sa kanilang kaibigan. Napagtanto ni Alec na gusto ni Lur na siya ang umasikaso sa dungeon para mapabagsak niya ang Shadow Guild at binigyan niya si Alec ng core para sa floor 72. Hindi siya pinagkakatiwalaan ni Rain dahil tila masyadong maganda ang alok nito para maging totoo. Ngunit hindi iniisip ni Yora na ipapahamak sila ni Lur dahil siya ang nagpapanatiling buo sa Nameless. Kinuha ni Rain ang core at alam niyang galing din si Olivia sa Nameless. Kaya nagpa siya silang bisitahin siya, ngunit sinabi sa kanila ni Misha na may nangyari kay Kara at napagtanto nilang hindi maganda ang pakiramdam nito dahil nilagyan ni Olivia ng gamot ang inumin niya. Inisip niyang bumalik si Olivia sa labyrinth at nabanggit na hindi pa ito ganap na magaling. Kaya papatayin siya ng Shadow Guild kung makita siya ng mga ito. Inisip ni Rain na magiging maayos lang ito dahil isa siyang S-rank sword fighter. At sinabihan niya si Kara na kumalma dahil hindi siya umaasal tulad ng nakasanayan niya. Nabanggit nitong may sinabi si Olivia tungkol sa isang traidor. Kaya alam niyang may tumutulong sa Shadow Guild at determinado siyang iligtas ito, at sinabing pupunta siyang mag-isa kung kinakailangan. Ngunit napagtanto niyang hindi siya hahayaan ng mga kaibigan niya na pumuntang mag-isa. At sinabi sa kanya ni Rain na nagbabalak na rin naman silang mag-raid sa labyrinth kaya pwede na nilang hanapin si Olivia habang nandoon sila. Nagtungo sila sa labyrinth at nabanggit ni Yora na may mga teleporter kahit saan, ngunit biglang sumali si Mabel sa kanila at sinabing pumunta siya roon dahil hinahanap din niya si Olivia. Nag-alok itong sumama at ibinunyag na nakiusap si Lur na sumali siya sa raid dahil kailangan ng Nameless ng taong papalit sa pwesto ni Olivia. Nabanggit nitong pareho silang S-rank sword fighter, ngunit bigla niyang hinawakan si Alec at nabanggit na gusto niyang makita ulit ang mahika niya. Kaya nainis si Yora at sinabihan nitong hindi nila siya kailangan dahil mahalaga para sa party nila ang samahan ng team. Ipinaliwanag ni Rain na umaarte ang Nameless na parang 4 na solo adventurer na nagtutulungan lang kapag nagda-dungeon dive sila, at nabanggit ni Mabel na isang tahimik at seryosong tao si Olivia, ngunit sa totoo lang ay may mabuti itong kalooban. Sa isang flashback, nakita natin si Olivia na nag-e-ensayo ng kanyang pagwasiwas, ngunit nagtaka siya kung bakit tumatambay si Mabel kasama niya. Kaya ipinaliwanag nitong dahil magkaibigan sila. Nabanggit ni Olivia na mas gusto niyang mapag-isa at ibinunyag na sumali lang siya sa Nameless para mag-clear ng mga dungeon, ngunit inanyayahan siya ni Mabel na pumunta sa isang dungeon raid. Kaya pumayag si Olivia na sumama sa kanya, at anabangan ni Mabel na makita siya sa Central Dungeon kinabukasan. Pabalik sa kasalukuyan, ibinunyag ni Mabel na sumipot si Olivia para sa dungeon raid, at tumanggi si Yora na hayaan siyang sumama, ngunit nagmakaawa ito sa lahat na hanapin si Olivia. Pagkaalis niya, binigyan ni Rain si Alec ng isang bracelet at sinabihang huwag itong aiwawala dahil ito ang sikreto nilang armas. Pumasok sila sa labyrinth, at inilagay ni Kara ang mga teleportation circle para muli silang magkasama-sama kung sakaling paghiwalayin sila ng isang patibong. Ngunit inasar siya ni Rain dahil sa pag-arte nito na parang isang batang babae sa guild, kaya sinipa niya ito palayo at aksidente nitong na-activate ang isang patibong. Sumugod si Alex sa tabi niya, ngunit nakatapak din ito sa isang patibong at pareho silang na-teleport palayo. Natagpuan ni Alec ang sarili niya na napapalibutan ng mga halimaw, kaya pinasabugan niya ang mga ito ng kanyang Thunderbolt, ngunit papaluan na sana siya ng isa sa mga ito mula sa likuran. Kaya pinatomba ito ni Kara at ipinaliwanag na nagawa niya siyang maabot dahil sa kanilang mga bracelet.
Ibinunyag nitong tinatawag itong mga Mobius ring, at palagi itong magkapares, na pumipigil sa dalawang tao na magkahiwalay. Sinabihan niya itong huwag mag-alala kay Yora dahil kasama naman ito si Rain at inisip niyang magiging maayos lang sila dahil isa itong mahusay na fighter. Kinitil ni na Alec at Kara ang mga halimaw at ginalugad nila ang labyrinth, ngunit tumigil sila nang makakita ng bendahe sa lupa na nagpapagtanto sa kanila na malapit lang doon si Olivia. Pumunta tayo kina Rain at Yora na tumatakbo palayo sa isang grupo ng mga halimaw at ginamit ni Yora ang kanyang mahika para gumawa ng pader na gawa sa lupa. Sinabihan niya si Rain na asintahin ang boss ng mga ito, kaya sumugod ito habang nilagyan naman siya nito ng buff gamit ang kanyang spell. Sumugod siya lampas sa mga halimaw at pinutol ang ulo ng boss ng mga ito. Kaya nataranta ang mga ito at tumakbo palayo. Pinuri niya siya dahil sa pagtalo sa mga halimaw. At nabanggit niyang nararapat lang sa kanya ang papuri, ngunit sinabihan niya itong tulungan si Alec na maibalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Tumigil sila nang makakita ng bangkay ng isang halimaw, at napagtanto nilang isa itong floor boss, ngunit nagtaka si Yora kung sino ang tumalo rito gamit ang isang hiwa lang. Kaya sinabi ni Rain sa kanya na iisang tao lang ang makakagawa niyon at nabanggit nitong ito ang Blade Mal. Nakita natin si Mal na kinakausap ang boss ng Shadow Guild na bilib na wala man lang binatbat si Olivia laban sa kanya at ipinaliwanag nitong alam niya kung paano ito lumaban dahil kilala nila ang isa't isa. Nagtaka ang boss kung bakit nakikipagtulungan si Mal sa kanila. Kaya ipinaliwanag nitong dahil ito sa pareho sila ng layunin, ngunit nabanggit na magkaiba ang hiling niya dahil gusto lang niyang maging mas malakas. Ibinunyag ng mga miyembro ng Shadow Guild na may mga nanghihimasok sa floor 72 at umasa si Mal na kabilang sa mga ito ang taong hinahanap niya, ngunit inutusan ng boss ang mga tauhan niya na ligpitin sila. Natagpuan ni na Alec at Kara si Olivia, na nagsabing perpekto ang timing nila dahil kailangan niya ng taong gagamot sa kanya. Ngunit tumanggi si Kara na tulungan siya dahil alam niyang tatakas na naman si Olivia. At nabanggit ni Alec na hindi siya isang healer. Ipinaliwanag nitong gusto siyang iuwi ni Kara dahil nag-aalala siya sa kanya, ngunit sinabihan sila ni Olivia na huwag hamarang sa daraanan niya at humingi ng tawad kay Kara dahil hindi siya makakabawi rito. Sinabihan siya ni Kara na hindi niya naiintindihan ang mga healer dahil hindi sila humihingi ng kapalit sa mga tao, at pinigilan siya ni Alec na makatakas. Habang tinanong siya ni Kara kung bakit siya bumalik sa labyrinth. Kaya ipinaliwanag niyang kailangan niyang makipagtuos sa traidor, na nagkataong master din niya, at sinisisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Inactivate niya ang isang teleporter, kaya sumugod si Kara para abutin siya, at lahat sila ay na-teleport palayo, ngunit napagtanto nilang nasa pugad sila ng mga halimaw. Sumugod si Alec at gustong sumali ni Olivia sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Kara na maghintay at ginamot siya. Nabanggit nitong aabutin ng oras para ihanda ang teleport spell na kailangan nila para makatakas. At sobrang dehado sa bilang si Alec, kaya napagtanto ni Olivia na kailangan nito ang tulong niya. Nahirapan siyang talunin ng isang ogre dahil hindi niya matamaan ang weak spot nito, ngunit agad itong hiniwan ni Olivia at namangha siya dahil hindi man lang niya ito nakitang gumalaw. Nabanggit ni Kara na halos handa na ang teleport niya, ngunit bigla itong nawala. At napagtanto ni Alec na hindi sila makakagamit ng mga spell dahil may isang magic eater sa paligid. Sinabihan siya ni Olivia na kulang siya sa ensayo. At habang patuloy na nililinis nito ang mga halimaw, napagtanto ni Alec na siya ang kabaligtaran ni Rain dahil isa siyang malamig at matalim na fighter. Ayaw niyang maliitin siya nito, kaya patuloy siyang lumaban at nabanggit nito na may potensyal siya, ngunit hindi pa rin niya lubos na gamay ang kanyang armas, at sinabihan siyang ituring ang kanyang espada bilang bahagi ng kanyang katawan. May narinig silang tumutunog na kampana at nabanggit nitong hindi nila kayang talunin lahat ng halimaw, kaya kailangan nilang patumbahin ng magic eater para makatakas. Nangako siyang aasikasuhin ng mga halimaw habang hinahanap niya iyon. At sinabi sa kanya ni Kara kung saan ito mahahanap, ngunit nabanggit na masyadong maraming halimaw ang nakaharang sa daan. Sumugod si Olivia patungo sa mga ito at inisip ni Alec na padalos-dalos siya, ngunit madali niya silang napatumba. Inabala niya ang iba pang mga halimaw, ngunit inatake siya ng isa mula sa itaas at nagawa niya itong itulak pabalik, ngunit patuloy pa rin itong umaatake sa kanya at nahirapan siyang talunin ito dahil masyado silang marami. Kaya sumugod siya patungo sa isang ogre at bumangga ang halimaw rito. Inisip niyang tapos na ito, ngunit nagawa nitong makabawi, at bilib siya dahil buhay pa ito. Pinuksan ni Olivia ang mga halimaw sa dinadaanan niya, at nakita niya ang magic eater, kaya sinaksak niya ito at sinira ang kampana nito. Sinabihan ni Kara si Alec na handa na silang umalis, kaya pinasabugan niya ang mga halimaw gamit ang kanyang thunderbolt, habang sumugod naman si Olivia para makalapit sa kanya. Sinabihan niya silang magmadali dahil natagpuan na siya ng mga halimaw.
Kaya sinunog sila ni Alec at sinabihan si Olivia na kunin ang kamay niya. Nakatakas sila, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi nito sinabi sa kanya na isa itong mage at nabanggit na nagmukha siyang tanga sa pagbibigay ng payo dito dahil hindi naman pala ito isang swordsman. Ngunit nagpasalamat pa rin siya sa pagligtas nito sa kanya at inaming hindi siya makakaligtas kung pumunta siyang mag-isa roon. Nabanggit ni Kara na hindi pa siya lubos na magaling, kaya baka bamuka ulit ang mga sugat niya kung patuloy siyang lalaban, at tinanong niya ito tungkol sa kanyang master. Kaya ibinunyag ni Olivia na noong pumanaw ang kanyang ina, naiwan siyang mag-isa. Ngunit kinupkup siya ni Mal at tinuruan kung paano gumamit ng espada. Pinalaki siya nito na parang sariling anak at pinagkatiwalaan niya ito ng higit kan inuman sa mundong ito. Ngunit pagkatapos niyang matalo ang isang grupo ng mga halimaw sa dungeon, bigla siya nitong inatake. Inisip niyang katapusan na niya. Kaya sinabi nito sa kanya na gusto nitong malaman niya ang totoo bago siya mamatay at ibinunyag na ito ang pumatay sa kanyang ina. Ngunit nagawa niyang makaligtas sa insidente at kinalaunan ay nalaman na kaparty nito ang kanyang ina. Kaya hindi siya makapaniwalang gumugol siya ng maraming taon sa pag-idolo sa pumatay sa kanyang ina. Ipinakita niya kina Alec at Kara ang peklat na ibinigay nito sa kanya at nabanggit na kinuha nito ang lahat sa kanya. Ngunit ibinigay ni Alec ang kanyang robe, na sinasabing bumilib siya sa paraan ng pakikipaglaban nito. Nabanggit niyang naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil alam niya ang pakiramdam ng maniwala na wala nang natira sa kanya, ngunit ipinakita ng mga kaibigan niya na mali siya. Ibinunyag nitong wala siyang mga kaibigan, ngunit nabanggit ni Alec na gusto ni Lure na pagbayarin ang Shadow Guild sa pananakit sa kanya, at sinabi sa kanya ni Kara na hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit pwede niya itong gamutin tuwing masusugatan siya. Alam ni Olivia na sinusubukan siyang tulungan ni Lure at Mabel, ngunit inisip niyang wala silang ideya kung gaano nakakatakot si Mal, kaya sinabi ni Alec sa kanya na sila ang lalaban para sa kanila. Bumalik tayo kay Rain, na bumanggit na ayaw niya sa dungeon dahil may mga patibong kahit saan, at sinabihan siya ni Yora na tigilang hawakan ang lahat ng nakikita niya. Nagtaka siya kung ayos lang sina Alec at Kara dahil nag-aalala siyang baka mahanap nila ang taong tumalo sa floor boss, ngunit sinabihan siya ni Rain na tumahimik dahil may naririnig siyang mga taong papalapit. Lumitaw ang mga miyembro ng Shadow Guild at isa sa kanila ang kumain ng core habang lumalapit kina Yora at Rain na nag-isip na siguro ay baliw na ito dahil hindi dapat kinakain ng mga tao ang mga core. Napagtanto nitong sila ang mga nanghihimasok. Kaya inutusan nito ang mga tauhan niya na atakihin sila, ngunit wala silang binatbat laban sa kanila. At sinabi sa kanya ni Rain na hindi siya pinalakas ng core na kinain niya. Tinanong niya ang lalaki kung hinahanap ba nila ang dungeon core sa pinakahuling palapag, at tumanggi itong sagutin ang tanong, ngunit ginamit ni Yora ang kanyang mga kadena para pahirapan siya. Kaya inamin nitong inutusan sila ng boss nila na nakawin ito. Tinanong siya ni Yora kung kilala niya si Mal. Kaya ibinunyag ng lalaki na nakikipagtulungan ito sa kanila. Ngunit alam ni Rain na hindi sila ang mga namumuno, at nagmungkahi siyang dalhin sila sa guild, ngunit bigla silang nakaramdam ng lindol, at ibinunyag ng lalaki na nahigop niya ang kapangyarihan ng dungeon core sa pamamagitan ng pagkain nito. Nawasak ang lupa habang inilalabas niya ang kanyang mga kapangyarihan at nawalan ng malay si Yora kaya nagawa nitong makawala. Dinala niya ito palayo habang binanggit na nakuha na niya sa wakas ang hinahanap niya at hinabol siya ni Rain habang binanggit na dadalhin niya ito sa pinakailalim ng dungeon. Bumalik tayo kay Alec habang sinasabi niya kay Olivia na dati siyang court magician at nabanggit na ni-enjoy niyang mag-aral ng mahika. Inisip nitong tama ang desisyon niya sa pagpiling maging adventurer, ngunit nabanggit ni Kara na wala pa roon ang mga kaibigan nila at ibinunyag na napagpasyahan nilang magkita roon kung sakaling magkahiwalay sila. Nakakita sila ng isang higanteng butas at inisip nilang mukha itong kakaiba, ngunit tumalon si Olivia at natagpuan ang sombrero ni Yora. Kaya napagtanto nilang nandoon siya. Nagising si Yora at nakita ang lalaking naguulat sa boss nito na si Goro, na bumati sa kanya at humingi ng tawad sa pagtrato ng lalaki sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit hindi nila siya pinatay, ngunit tumanggi itong sagutin ang tanong niya, at masaya ito dahil nagsisimula na siyang umaktong parang isang hayop na naiipit sa kanto, ngunit sinabihan ito ni Mal na huwag siyang hawakan, at nakilala niya ito bilang ang Blade Master. Biglang lumitaw si Rain sa itaas nila, at sinaksak niya ang lalaki mula sa likuran. Kaya inilabas ni Goro ang kanyang armas para ipagtanggol ang sarili. Napagtanto ni Rain na gumagamit ito ng isang mana sword, at nalaman natin na buhay pa ang lalaki dahil ginawang mas malakas ng core na kinain niya ang katawan nito. Napansin niya ang Mobius ring na suot ni Yora, kaya hinubad niya ito at sinabi sa kanya na hindi siya mailigtas nito. Ngunit tinanong siya ni Rain kung ano ang ibig nitong sabihin nang sabihin nitong nakuha na niya ang hinahanap niya. Ngunit sinabihan lang siya ni Goro na gawin ang trabaho niya.
Kaya sinuntok niya ito para mawalan ng malay at sinabihan si Mal na dapat na silang magsimulang magtrabaho. Nagbanta si Rain na papatayin sila kung hahawakan nila ito, ngunit tumakbo lang sila palayo. At pinigilan siya ni Goro na habulin sila. Ibinunyag nitong siya ang pinakasikat na miyembro ng Shadow Guild, at nagsimula siyang makipaglaban kay Rain, na napagtantong may kakaiba sa armas nito, ngunit alam niyang hindi ito isang artifact. Sinira niya ito at tinuhag si Goro, ngunit nagulat siyang malaman na buhay pa ito, at nataranta siya nang makita ang dugo nito. Ibinunyag nitong ayaw niya kay Mal dahil wala itong ginawa kundi tumayo buong araw, at umaakto pa itong parang siya ang boss. Inihanda ni Rain ang kanyang armas habang bumangon si Goro at bigla itong nagsimulang mag-chant habang bumabalik ang dugo nito sa kanyang katawan. Agad siyang nakabawi at inayos ng kanyang dugo ang kanyang espada habang sinasabi kay Rain na malapit na nitong makaharap ang kanyang katapusan. Nagtaka si Rain kung anong klaseng mahika ang ginagamit nito dahil hindi pa niya ito nakita noon at sinaksak niya ito ulit. Ngunit sinabihan siya ni Goro na hindi na siya natuto at ibinunyag na hindi siya mapapatay ng mga atake ni Rain dahil pinapalakas siya ng kanyang blood magic tuwing nasasaktan siya. Itinulak niya si Rain pabalik at ipinatawag ang kanyang latigo, na ipinulupot niya sa binti ni Rain, at inihampas niya ito sa lupa. Inisip ni Goro na tapos na ito, kaya nagsimula niya itong kutsain, ngunit bumangon si Rain at sinabi sa kanya na hindi pa ito tapos. Tinawag niya ang kanyang artifact at lumipad ito papunta kay Goro, na madaling naiwasan ito, ngunit bigla siyang sinuntok ni Rain palayo. Sa isang flashback mula noong 6 na taon na ang nakakalipas, nakita natin si Rain na naghahandang kalabanin si Alec, na gumagamit ng kanyang magic sword, at nagulat siya na practice weapon lang ang ginagamit ni Rain, ngunit kumpiyansa siyang mananalo siya sa laban dahil hindi pa siya natatalo sa isang duel sa academy. At nagsimula siyang kalabanin si Alec, ngunit napagtanto niyang naitutulak siya pabalik. Nagtaka si Nakara at Yora kung matatalo siya sa unang pagkakataon dahil walang binatbat ang sibat niya sa magic sword ni Alec, at nagsimula niya itong paikutin, ngunit aksidente niya itong nabitawan at muntik nang tamaan si Rosa. Naghanda siyang kalabanin si Alec gamit ang kanyang mga kamao, ngunit inabala nito ang duel nila at pinagalitan sila dahil sa paggawa ng kalat. Pagkatapos noon, inisip ni Alec na sinadyang bitawan ni Rain ang kanyang armas para ma-distract siya, at ipinaliwanag na napakagaling ng plano ni Rain dahil inuubos ng mga magic sword ang mana ng gumagamit, kaya madali silang atakehin kapag nawalan sila ng focus. Nagpanggap si Rain na hindi niya aksidenteng nabitawan ng kanyang armas at tinawag ang sarili niya na henyo. Ngunit inisip ni Alec na nilalagyan lang nito ng pressure ang sarili. Pabalik sa kasalukuyan, patuloy na inatake ni Rain si Goro habang nabanggit niya na isang henyo si Alec pagdating sa offensive magic habang may talento naman si Yora sa support magic at eksperto naman si Kara sa healing. Inamin niyang hindi man lang siya makagamit ng kahit isang spell, ngunit nabanggit niyang isa siyang henyo pagdating sa pakikipaglaban, at pinatomba niya si Goro, sinasabing hindi makakatulong sa kanya ang kanyang blood magic kung bubugbugin niya siya hanggang mamatay. Ngunit bumangon si Goro at ginamit ang kanyang spell para magpatawag ng isang Aipo-Aipo, na ginamit niya para atakihin si Rain. Pumunta tayo kay Lur habang tinatanong siya ni Stans kung bakit niya pinili si Alec bilang partner sa raid. Kaya ipinaliwanag nitong dahil ito sa may narinig siyang mga chismis tungkol sa kanya. Nagtaka siya kung totoo bang kayang gamitin ni Alec ang lahat ng 5 elemento at inisip ni Stans na malabong mangyari ito, sinasabing hindi siya maniniwala maliban kung makikita niya ito mismo. Hindi rin siya naniniwalang si Alec ang gumawa ng floor 68 record sa dungeon sa kabisera, ngunit biglang inabala sila ni Mabel at nabanggit na pumasok si Olivia sa labyrinth ng mag-isa. Sinabihan niya silang huwag mag-alala dahil sinundan na siya ni na Alec at ng mga kaibigan niya, ngunit nabanggit ni Stans na nasira na ang plano niya, at ibinunyag na naghihintay siya ng perpektong pagkakataon para atakihin ang Shadow Guild. Tinanong niya ito kung kaya bang gamitin ni Alec ang lahat ng 5 elemento, at nabanggit nitong apoy at kidlat lang ang nakita niyang ginamit nito. Kaya nagtaka si Lur kung iyon lang ang mga elementong kaya nitong gamitin, ngunit inisip ni Stans na baka tinatago lang nito ang mga kapangyarihan niya at nabanggit na dapat nila itong hanapin sa labyrinth dahil alam niyang mapanganib ang lugar na iyon. Bumalik tayo kay Rain habang malapit na siyang masunog, ngunit biglang dumating si Alec para iligtas siya at ginamit ang kanyang reflect spell para ibalik ang apoy. Sinabi ni Rain sa kanya na perpekto ang timing niya, at masaya siyang makita si Nakara at Olivia, ngunit napagtanto niyang buhay pa si Goro. Alam ni Olivia na gumagamit ito ng blood magic, na napakahirap labanan, at sinabi ni Rain sa lahat na kanidnap si Yora. Nabanggit nitong nakikipagtulungan ang Blade Master sa Shadow Guild, na ikinagulat ni Olivia, ngunit nagtaka si Kara kung bakit nila kinuha si Yora. Sinabihan ni Rain ang iba na hanapin siya habang nilalabanan niya si Goro,
ngunit bigla siyang pinalo ni Kara at ginamit ang kanyang healing spell para tulungan siyang makabawi. Kinuha niya ang bracelet nito at sinabihan si Alec na tulungan siyang talunin si Goro, na nagpatawag ng kanyang mga apoy para atakihin sila, ngunit muling ginamit ni Alec ang kanyang reflect spell. Tumakbo sina Kara at Olivia lampas kay Goro at tinawag pabalik ni Rain ang kanyang sibat, na sinasabi kay Alec na walang binatbat si Goro sa kanyang reflection magic. Nakita natin si Stans at ang iba pa sa dungeon habang pinag-uusapan nila ang mga demon cultists sa Shadow Guild na may mga selyo sa kanilang mga katawan. Nalaman natin na ang mga pinuno nila ay tinatawag na mga title bearer at nabanggit ni Stans na mapanganib sila dahil handa nilang isakripisyo ang kahit ano para lang maging mas malakas. Inactivate ni Goro ang kanyang sorcery seal na naging dahilan para mag-transform ang katawan niya at bigla siyang kumagat kay Rain. Ngunit nagpatawag si Alec ng kanyang kidlat, kaya tumalon palayo si Goro at nagawa niyang iwasan ang mga thunderbolt ni Alec. Napagtanto niyang sobrang bilis ni Goro, kaya gumawa siya ng isang malaking magic circle sa itaas nito at pinasabugan ito ng kanyang kidlat. Dumyugo si Goro habang sumisigaw sa sakit, ngunit ginamit niya ang kanyang mahika para gawing mana ang kanyang dugo at ipinaliwanag na hindi siya mapapatay ng mga atake ni Alec dahil hindi siya mamamatay maliban kung maubusan siya ng dugo. Ginamit niya ang kanyang mga patalim para umatake, kaya gumawa si Alec ng isang barrier para harangin ang mga ito. At nagawa itong sirain ni Goro. Ngunit biglang lumitaw si Rain sa likuran niya. Kaya inatake siya ni Goro at nagsimulang daijin siya habang napagtanto ni Rain na hindi siya makasabay sa bilis nito. Nagsimula ulit siyang kutsain ni Goro dahil tinawag nito ang sarili niya na henyong fighter, ngunit wala siyang binatbat sa kanya. Habang bumabagsak si Rain sa lupa, ibinunyag ni Goro na isa siyang title bearer dahil may kakayahan siyang lampasan ang kanyang mga limitasyon. Nagbanta siyang papatayin si Rain kung may susubukang gawin si Alec, ngunit biglang sinaksak siya ni Rain at sinunog ang dulo ng kanyang sibat. Sa isa pang flashback, nakita natin si Rain na nilalabanan ng isang batang lalaki na madaling tumalo sa kanya at sinabi sa kanya na hindi siya kailanman mananalo laban sa isang henyo. Nangako si Rain na lalampasan siya at nag-ensayo siyang mabuti para maging mas malakas. Ngunit isang araw, napagtanto niyang nagkasakit ang batang lalaki. Nagalit siya na hindi na sila makakapaglaban pa dahil gusto niya itong talunin. Kaya sinabi ng batang lalaki sa kanya na ituring niya ang kanyang sarili bilang panalo at simulan ng tawagin ang kanyang sarili na isang henyo. Pabalik sa kasalukuyan, patuloy na nilalabanan ni Rain si Goro at binutasan ng dibdib nito habang binanggit na palagi siyang magiging isang henyo anuman ang sabihin ng iba. Pumunta tayo kay Mal habang nararating niya ang dulo ng labyrinth kasama ang lalaking kumuha kay Yora at binuksan nila ang isang malaking pinto na nagdala sa kanila sa pinakamababang bahagi ng dungeon. Umakyat sila sa mga hagdan at nakita nila ang dungeon core at nang kunin ito ng lalaki, nabanggit nitong nahanap na rin niya sa wakas ang hinahanap niya. Bumalik tayo kay Rain habang ginagamit ni Alec ang kanyang ignition spell para silaban siya at inatake niya si Goro gamit ang kanyang nag-aapoy na sibat. Nagawa niyang putulin ang braso ni Goro at nabanggit na hindi ito makakabawi dahil sinunog ng apoy ang kanyang dugo, ngunit nawala ang epekto ng ignition spell. Ginamit ito ulit ni Alec at dinaig ni Rain si Goro habang binanggit niya na hindi niya kailanman nalampasan ang taong tinitingala niya. Kaya gusto niyang patunayan ang lakas ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagtalo sa lahat ng mga kalaban nito. Naglunsad siya ng sunod-sunod na atake, na humiwa sa katawan ni Goro ng pira-piraso, at nagpasalamat si Rain sa kanya sa pagbibigay ng isang magandang laban. Samantala, sinabi ng lalaki kay Yora na nasa kanya na ang dungeon core, ngunit biglang inatake siya ni Mal at sinabing sawang-sawa na siyang pakinggan siya. Nabanggit nitong hindi na niya kailangan ng Shadow Guild dahil nasa kanya na ang core. At tinawag niyang isang seeker si Yora, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito. Kaya sinabi nito sa kanya na dapat ay nakikita ng isang seeker ang Eden, na siyang lupain kung saan tinutupad ng mga dungeon core ang mga kahilingan, ngunit nabanggit nitong hindi pa niya ito narinig. Sinabi ng lalaki kay Mal na pagbabayaran siya ng Shadow Guild sa pagtatraidor sa kanila, ngunit ibinunyag nitong iyon mismo ang gusto niya, at pinaslang niya ang lalaki. Nalaman nating naghahanap siya ng isang karapat-dapat na kalaban, ngunit walang gustong kumalaban sa kanya dahil siya ang Blade Master, kaya nagpasya siyang gumawa ng mga kaaway. Bigla siyang tinawag ni Olivia at sinabihan siya nitong dapat na natili na lang siya sa bahay, ngunit nabanggit ni Yora na may paparating pa siyang mga kaibigan, ngunit wala itong pakialam at nabanggit na inaabangan niyang makalaban si Alec dahil naiinteresante siya rito. Bumalik tayo kay Rain habang umiinom siya ng potion para tulungan siyang makabawi, at nabanggit niyang hindi madaling matatalo ang Blade Master dahil naramdaman niya ang bloodlust nito nang matagpuan niya ang bangkay ng floor boss. Sinabihan niya si Alec na mag-ingat kung lalabanan nito si Mal,
ngunit nangako lang itong babalik kasama ang iba at sinabihan siyang maghintay para sa kanya roon. Sumugod si Olivia kay Mal at sinabi sa kanyang pagbabayaran niya ang pagpatay sa kanyang ina, ngunit tumakbo lang siya lampas dito at tumalon palayo kasama si Yora. Ginamit ni Kara ang kanyang Arrow Rain para atakihin siya, ngunit madali niya itong naharang, kaya iginapos siya ni Yora gamit ang kanyang mga kadena habang pinakawalan ni Kara ang kanyang ultimate move. Nakawala siya at hiniwa ang mahika nito. Kaya sinubukan ni Olivia na magbigay ng isang sorpresang atake, ngunit madali niya itong naharang at itinulak siya pabalik. Nabanggit nitong hindi niya hahayaang kunin ng iba ang ulo nito dahil gusto niya itong pahirapan para sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Ngunit masaya siyang nakahanap ito ng mga mabubuting kaibigan. Alam niyang mahuhusay na mage sina Kara at Yora, ngunit inisip niyang pinapahina nila si Olivia, at ipinaalala niya rito ang pinakamahalagang aral na itinuro niya sa kanya. Sa isang flashback, nakita natin si Olivia na umiiyak dahil inaapi siya ng ibang mga bata, ngunit sinabi ni Mal sa kanya na ayos lang ito dahil nagpapalakas sa isang tao ang kalungkutan. Nabanggit nitong magiging mas malakas siya kaysa kaninuman kung tatanggapin niya ang kanyang kalungkutan. At sinabi nito sa kanya na gusto niyang maging kasing lakas niya. Kaya nag-ensayo siya ng buong lakas niya. Pabalik sa kasalukuyan, hinarang ni Mal ang mga atake ni Olivia at sinabi nito sa kanya na wala itong ideya kung ano ang naramdaman niya buong buhay niya dahil hindi siya kailanman tumigil sa pag-eensayo para lang malampasan siya. Ngunit madali siyang natalo nito at inasinta ni Kara ang kanyang ulo, ngunit sinira niya ang palaso nito at sinabing mas mahina iyon kaysa sa huli niyang atake. Ipinaalala niya kay Olivia na magpapalakas sa kanya ang kalungkutan at sinubukan niyang tadterin sina Kara at Yora. Kaya pinrotektahan sila ni Olivia, ngunit bumagsak siya sa lupa, kaya sinubukan siyang gamutin ni Kara. Inamin ni Olivia na mahina siya, ngunit nabanggit na ayaw niyang maging mas malakas kung kailangan niyang iwan ang kanyang mga kaibigan, at biglang lumitaw si Alec. Nagbakbakan sila ni Mal at nagtaka si Alec kung bakit niya pinahirapan si Olivia. Kaya ipinaliwanag nitong dahil mahina siya. Naiwasan niya ang atake ni Alec at nagtaka kung bakit siya lumalaban gamit ang espada dapat ay isa siyang magician. Sinabihan siya ni Mal na gamitin ang pinakamalakas niyang spell, kaya nagpatawag siya ng kanyang lightning beast at inutusan itong atakihin si Mal, ngunit nagawa niya itong Daijin at hiniwa ito. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari, ngunit napagtanto ni Mal na dumudugo siya. Kaya inamin niyang ang perpektong adventurer si Alec, ngunit nabanggit na hindi siya isang magaling na magician. Ipinaliwanag ni Mal na wala siyang maramdamang anumang pagnanasang pumatay sa mahika ni Alec, ngunit sinabihan siya ni Alec na panatilihin ang mga mata nito sa kanya, at napagtanto ng mga kaibigan niya na gagamitin na niya ang kanyang trump card. Nagsimulang damaloy ang kanyang mana sa buong katawan niya, at naisip ni Yora na pigilan siya, ngunit sinabi ni Kara na huli na ang lahat. Tinanong niya si Mal kung may alam ito tungkol sa mga original spell at inamin na hindi niya ito matatalo sa isang patas na laban, kaya gagamitin niya ang kanyang pinakamagandang spell para iligtas si Yora. Inactivate niya ang kanyang limit break, at namangha si Mal dahil ginagamit niya ang mana sa paligid niya, ngunit alam niyang napakadelikado nito. Nabanggit ni Yora na isa itong original spell na tanging si Alec lang ang nakakagamit, at gumawa siya ng 5 magic circle habang pinagsasama niya ang lahat ng elemento para atakihin si Mal. Sa isang flashback, nakita natin sina Alec at ang mga kaibigan niya na pinag-uusapan ng tungkol sa isang Hydra, na matatalo lang sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng 5 elemento ng sabay-sabay. Inisip ni Rain na imposible ito, ngunit sinabihan siya ni Kara na kumalma, at nabanggit ni Yora na kayang gamitin ni Alec ang apoy at kidlat, kaya ang tatlo sa kanila ang pwede siyang suportahan gamit ang ibang mga elemento. Ngunit ipinaalala ni Rain sa kanya na hindi siya nakakapag-cast ng mga spell, at nagsimula siyang makipagtalo kay Kara, kaya pinasabugan siya nito ng kanyang wind magic. Inisip ni Alec na kaya niyang gamitin ang mana sa paligid niya para makapag-cast siya ng mga spell ng walang hanggan, ngunit nabanggit ni Yora na baka malason siya kung maling uri ng mana ang masipsip niya. Naniniwala pa rin siya na baka gumana ang ideya niya, ngunit may pagdududa sina Kara at Yora dahil may higit sa 10,000 uri ng mana sa mundong ito, at isa lang sa mga ito ang hiyang sa katawan niya. Nagpasya siyang subukan pa rin ito, at pinanood siya ng mga kaibigan niya habang nagsisimula siyang mag-ensayo, habang nabanggit ni Yora na naniniwala siya sa kanya, kaya sigurado siyang makakahanap ito ng paraan para magawa ito. Pabalik sa kasalukuyan, ginamit ni Alec ang kanyang ultimate move, at sinubukan ni Mal na hiwain ang mga elemento, ngunit nauwi siyang nasugatan. Sinundan ito ni Alec ng isang malaking wind spell at nakulong si Mal sa loob ng isang aipo-aipo, ngunit tumawa siya nang mapagtanto niyang isang karapat-dapat na kalaban si Alec. Nagawa niyang makawala,
ngunit pinuri niya si Alec para sa kanyang hindi kapani-paniwalang mga skill, at ibinunyag niyang pakiramdam niya ay tunay siyang buhay kapag nakikipaglaban siya sa isang taong kayang pumatay sa kanya. Sinira ni Alec ang isa sa mga espada niya, kaya itinapon niya ito, ngunit sinabihan niya si Alec na tigilan mo ang pagpipigil. Nakilala siya bilang apprentice ni Eldest, kaya nagtaka si Alec kung kilala niya si Eldest, ngunit sinabihan niya si Alec na tigilan ang paghahanap rito at ibinunyag na alam niya kung paano namatay ang kanyang ina. Alam niyang naniniwala si Alec na namatay ito dahil sa isang salot, ngunit nabanggit niyang hindi iyon totoo. Kaya gustong malaman ni Alec kung anong nangyari, ngunit tumanggi siyang sabihin ito. Ginamit niya ang Dungeon Core para palakasin ang kanyang mana at sinabihan si Alec na tapusin na ito dahil alam niyang hindi magtatagal ang kanyang limit break. Pumunta tayo kay Stance na napagtantong ang limit break ang trump card ni Alec at alam ni Rain na hindi ito isang makapangyarihang teknik sa lahat dahil sinisira nito ang kanyang katawan. Ibinunyag niyang 10 minuto lang itong pwedeng gamitin ni Alec at alam ni Stance na bibigay ang katawan niya kung lalagpas siya sa time limit. Kaya gusto siyang tulungan ni Rain, ngunit masyado siyang sugatan para gumawa ng anuman. Alam ni Stance na kahit ang mga S-ranker ay mahihirapan laban kay Goro. Kaya bilib siya na nagawang talunin ito ni Rain. At tinawag niya ang isang pari na nagngangalang Cass na gumamit ng kanyang mahika para ikulong si Goro sa kanyang kabaong. Inisip ni Stance na walang binatbat si Alec kay Mal at hindi sumang-ayon si Mabel sa kanya dahil inisip niyang hindi nakakakontra ang mga sword fighter sa mga spell. Ngunit nabanggit ni Stance na hawak ni Mal ang Dungeon Core sa pinakamababang level na labis na nagpapalakas sa kanyang mana at nalaman natin na kaya rin niyang gumamit ng mahika. Bumalik tayo kay Mal habang ginagamit niya ang kanyang mana blast para atakihin si Alec na sinubukang i-reflect ito ngunit nakalusot ito sa mga depensa niya. Kaya ginamit ni Yora ang kanyang mahika para iligtas siya. Pinaulanan ni Mal ang kanyang mana blast at nahirapan si Alec na depensahan ang sarili niya, ngunit sinabi ni Olivia sa iba na may plano siya. Nabanggit ni Alec na 5 minuto na ang nakalipas simula nang i-activate niya ang kanyang limit break at nahihirapan pa rin siyang makasabay kay Mal. Kaya ginamit ni Yora ang lahat ng kanyang mana para igapos ito ng kanyang mga kadena. Madali niya itong sinira, ngunit ginamit ni Alec ang pagkakataon para i-cast ulit ang kanyang ultimate spell, at inatake niya si Mal gamit ang lahat ng meron siya, ngunit kumontra ito gamit ang kanyang mana blast, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. At napagtanto ni Alec na wala siyang binatbat. Sinabihan siya ni Kara na oras na para gumamit ng halimaw mula sa pugad, at napagtanto niyang nagbabalak itong gamitin ng Magic Eater, kaya lumipat na lang siya sa paggamit ng espada. Ginamit ulit ni Mal ang kanyang mana blast, ngunit nawala ito dahil sa Magic Eater. Sumugod si Alec, ngunit madaling kinontra ni Mal ang atake niya at nabanggit na walang kwenta ang plano nila dahil hindi siya matatalo ni Alec nang wala ang mahika niya. Uminom siya ng potion para tulungan siyang makabawi at sinabihan si Mal na huwag itong magkamali ng akala dahil hindi siya lumalaban ng mag-isa. Habang patuloy silang nagbabakbakan, naitulak si Alec pabalik at alam ni Mal na malapit nang mawalan ng bisa ang kanyang limit break. Naalala ni Alec ang payong ibinigay sa kanya ni Olivia kung paano gumamit ng espada at patuloy niyang nilabanan si Mal, na patuloy na nakakatama sa kanya, ngunit nagawa niyang hiwain ang mukha nito. Nabanggit ni Mal na nagbago na ang opinyon niya kay Alec dahil nakikita na niya ngayon ito bilang isang master magician. At sumugod ito, ngunit bigla siyang inatake ni Olivia. Tinanong niya ito kung bakit siya nito tinuruang lumaban para lang iwanan siya at nagtaka kung bakit hindi na siya kasing lakas ng dati. Kaya nangako itong sasagutin ang mga tanong niya kung matatalo niya siya. Patuloy niya itong inatake at itinulak siya nito pabalik, ngunit sinabihan siya ni Alec na huwag sumuko at sinabihan niya si Mal na magpadala ng mensahe kay Eldest na malakas na siya ngayon para talunin ang Blade Master. Sumugod siya kasama si Olivia, ngunit hinarang ni Mal ang mga atake nila at nawalan ng bisa ang limit break ni Alec. Kaya naghanda si Mal para tapusin siya, ngunit biglang inalis ni Kara ang Magic Eater at nalaman natin na bahagi ito ng plano ni Olivia dahil alam niyang malilito si Mal pagkatapos nilang alisin ang Magic Eater. Nakakita ng butas si Alec at tinamaan niya si Mal ng kanyang Thunderbolt, ngunit nabanggit nitong hindi ito sapat para talunin siya. Naghanda siyang kumontra gamit ang kanyang mana blast, ngunit pinigilan ni Olivia ang kanyang espada at pinasabugan siya ni Alec ng kanyang Thunderbolt. Napagtanto niyang nakatayo pa rin si Mal, ngunit tinamaan siya ni Kara ng kanyang palaso at hindi siya makapaniwalang ang lahat ng ginawa nila ay isa lang distraction para makatama siya ng direkta. Nagbanta siyang papatayin siya kung gagalaw siya, ngunit ibinigay niya rito ang Dungeon Core at sinabihan itong tanggapin ito bilang pabuya sa pagtalo sa kanya. Nabanggit ni Yora na gusto siyang hulihin ng Shadow Guild dahil may kapangyarihan siyang hanapin ang Eden, na siyang lupain kung saan tinutupad ang mga kahilingan. Ibinunyag ni Mal na may sariling kagustuhan ng mga Dungeon Core,
ngunit mga seeker lang ang nakakarinig sa mga boses nila, at ipinaliwanag nitong ang tanging paraan para mahanap ang Eden ay sa pamamagitan ng pag-ipon sa mga dungeon core na may will ni Adam. Ipinaalala ni Alex sa kanya na nangako siyang sasagutin ang mga tanong ni Olivia. Kaya ibinunyag nitong dati siyang kaparty ng ina nito. At nabanggit nitong isa itong talentadong sword fighter, ngunit naging isa itong halimaw dahil sa sakit na tinatawag na dungeon syndrome. Kaya napilitan siyang patayin ito at umalis siya sa party para alagaan si Olivia. Nagpa siya siyang turuan ito kung paano lumaban dahil kasing talento ito ng kanyang ina. Ngunit nagsimula itong tumingala sa kanya at hindi niya matanggap ang katotohanang pinatay niya ang ina nito. Nagsimula niyang pagdudahan ang desisyon niyang patayin ito dahil inisip niyang gusto nitong makita si Olivia kahit pa naging isa itong halimaw. At naniwala siyang kaya niya itong buhayin ulit kung mahanap niya ang Eden. Kaya nagpa siya siyang hanapin ito. Ibinunyag nitong iyon ang dahilan kung bakit niya iniwan si Olivia at sinabihan niya itong tapusin na siya, ngunit dumating si Mabel kasama si Lur at masaya siyang makita na maayos si Olivia. Ipinaliwanag nitong hindi niya gustong bitayin ito at sinabi sa kanya na aarestuhin siya para sa mga krimen niya, ngunit nabanggit nitong pagsisisihan nito ang kanyang desisyon at sisirain siya ng mga sugat ng nakaraan. Sinabi niya rito na kaya niyang mamuhay kasama iyon, kaya inamin nitong naging mas malakas siya at inalala niya ang mga sandaling magkasama sila, kaya nagsimula siyang umiyak. Nabanggit ni Stans na nagdulot ng gulo si Mal para sa guild at sinabihan siyang huwag idawit si Olivia sa mga problema niya, ngunit sinabihan lang niya si Stans na gawin ang trabaho nito bilang guildmaster. Inutusan niya si Cass na hulihin si Mal at tinanong niya si Mal kung mayroon itong huling sasabihin, kaya sinabi nito kay Alec na ginawa niya ng maayos at hinigop siya ni Cass sa loob ng kanyang kabaong. Nabanggit ni Stans na kailangan na niyang bumalik dahil marami pa siyang kailangang gawing trabaho at sinabihan niya si Olivia na may utang na paliwanag ito sa guild. Bigla siyang bumagsak, kaya nag-alala si Mabel at nagmakaawa kay Kara na gamutin siya. Ngunit nahimatay din si Alec. Ginamot ni Kara si Olivia, na napagtantong galit siya, kaya inamin nitong pagod na siyang gamutin ng lahat at sinabihan si Olivia na mas padalos-dalos siya kaysa kay Rain. Ngunit sinabi niya kay Olivia na medyo kasalanan din niya dahil alam ng mga kaibigan niya na gagamutin niya sila gaano man sila kalubang masugatan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit lagi silang padalos-dalos. Nainis si Kara nang marinig ito at sinimulan niyang sakalin si Olivia. Kaya napagtanto ni Lur na naging malapit sila, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi ito nagalit sa kanya dahil inilagay ng kanyang pagkamakasarili ang party nila sa panganib. Kaya ipinaliwanag nitong wala siyang pakialam sa ginagawa nito dahil hindi sila katulad ng ibang mga party na may pare-parehong layunin. At nagpasalamat siya kay Alex sa pagligtas sa kanya. Nagtaka si Kara kung paano nila hahatiin ang dungeon core. At inisip ni Yora na dapat ay mapunta ito kay Lur dahil gumugo ng maraming taon ang party niya sa pagsubok na i-clear ang labyrinth. Ngunit inisip niyang dapat nila itong itago dahil sila ang mga tumalo kay Mal. At sinabi niya sa kanila na kailangan nila ito para maging pinakamalakas. Ibinigay niya ito kay Yora, ngunit bigla itong nagsimulang magliwanag at nahimatay siya. Nakakita siya ng pangitain ng Eden kung saan sinabi ng isang misteryosong nilalang sa kanya na ipunin ang mga core para makain niya ang gintong prutas at humiling. Nagising si Yora at napagtanto niyang natutulog pa rin si Alec dahil hindi pa siya nakakabawi mula sa huling laban. Sinubukan niya itong halikan, ngunit napagtanto niyang nasa kwarto rin sina Rain at Kara. Kaya nahiya siya. Nagising si Alec at ikinwento niya sa kanila ang panaginip niya, ngunit nagtaka si Kara kung ang korba ang naging dahilan ng pagkawala ng malay niya. Gustong makita ito ni Yora, kaya ibinigay ito ni Kara sa kanya, ngunit napagtanto nilang walang nangyayari. Alam ni Alec na hahanapin siya ng Shadow Guild, ngunit sinabi niya rito na gusto niyang ipunin ang mga core dahil may mga bagay siyang gustong maintindihan. Pinuri ni Rain ang kanyang sigla at nabanggit na dapat nilang talunin ang lahat ng hahadlang sa kanila, ngunit nabanggit ni Alec na hindi na siya makakagamit ng kanyang mahika. Nagulat si Olivia nang malaman ito, kaya ipinaliwanag ni Alec na dahil ito sa labis niyang paggamit sa kanyang limit break, ngunit nabanggit niyang pansamantala lang ito. Sinabihan niya itong turuan siya kung paano gumamit ng espada dahil alam niyang susubukan ng Shadow Guild na kunin si Yora. At tinanong siya ni Olivia kung may mga kapatid ba siya. Kaya ipinaliwanag nitong hindi niya alam dahil komplikado ang sitwasyon ng pamilya niya. At nabanggit ni Olivia na narinig niya ang Shadow Guild na bumanggit ng isang tao na nagngangalang Jiren na baka kamag-anak niya. Naniniwala si Olivia na nakikipagtulungan ito sa Shadow Guild. Kaya inisip niyang dapat nila itong hanapin at sinabihan ni Alex si Yora na huwag mag-alala dahil magiging mas malakas siya para maprotektahan siya. Pagkatapos noon, nalaman ni Misha na gusto ni Alec na mag-ensayong makipaglaban sa ibang tao. Kaya sinabi niya rito na may perpektong event siya para sa kanya.
Umalis si Alec kasama ang mga kaibigan niya at nagtungo sila sa isang lugar na tinatawag na Red Rogue kung saan gaganapin ang isang martial arts tournament. Nalaman natin na makakatanggap ng Dungeon Core bilang pabuya ang kampyon. Kaya nasa sabik na sumali sina Alec at ang mga kaibigan niya at nagpasya silang lahat na gawin ang pinakamakakaya nila para manalo sila.